3 taon pagkatapos ng aking diborsyo, akala ko ay nakabalik na ako sa dati. Hindi ang uring kaligayahang punong liwanag, isang buhay lamang na tahimik at sapat na mapayapa, kung saan tuwing umaga, habang nagigising ako, ang aking puso ay hindi na parang niyuyurakan ng isang tao. Nagupa akong maliit na apartment malapit sa opisina, nagtatrabaho bilang accountant sa araw, nagluluto para sa sarili ko sa gabi, at sa katapusan linggo, naglilikpit ng bahay bago matulog ng maaga. Ilang beses na akong sinubukan ng makaibigan na ay pagpairing sa iba't ibang lalaki, ngunit lagi ko itong tinatanggihan. Pagkatapos na aking kasal kay Rodrigo, nawala na ang lakas na loob ko na magsimula na bagong relasyon. May sugat na sa labas ay mukhang gumaling na, ngunit kung may hindi sinasadyang humipon nito, ang loob nito ay masakit pa rin hanggang sa buto. Isang umaga, tulad ng ibang umaga, nagising ako ng maaga para pumunta sa palengke dahil wala nang laman ang ref ko maliban sa ilang itlog. Maraming tao sa palengke. Ang ingay ng nagtatalon-talo sa presyo, ang huni ng mamotorsiklo na nagsiksikan, at ang tunog ng kutsilyo na tumatama sa sangkalan ay pinagsama-samang tunog na pamilyar sa isang palengke. Pumipili pa lang ako ng gulay nang marinig ko ang isang maksalitang matandang babae sa aking likod. Ate, pwede bang humingi ng kaunting pera para may bilingan lugaw? Tumigil ang aking kamay. Hindi ko malaman kung bakit. Ang isang pangungusap lamang ay nagpaglamig ng aking likod. Napaka-pamilyar ng boses na iyon kaya mabilis na naktibok ang aking puso. Dahan-dahan akong lumingon. Ilang metro ang layo sa akin, isang matandang babae na nakaupo sa semento ng sahig sa tabi ng isda. Ang puting buhok nito ay magulo, ang jacket nito ay gusot at kupas na ang kulay, at ang sinalas niyang putol ay tinali ng maayos sa pamamagitan ng tali ng plastik. Sa harap niya ay isang lumang salakot, sa loob nito ay ilang piraso lamang ng gulapay na papel na pera. Ngunit hindi ang kalungkot-lungkot na hitsura nito ang nakpahinto sa akin kundi ang mukha. Namangha ako na parang kinalawit sa lupa. Nanay, ang tawag ay lumabas sa aking bibig nang hindi ako nakakaalam. Nagulat ang matandang babae at tumingin. Tama, si Nanay Corazon ang aking dating biyenan. Ang babae na noon ay laging nakaupo ng buong karangyaan sa gitnang sala, ituturo ang aking mukha at sisirain ako. Hindi ka marunong mag-alaga nganak, wala ka pang kahihiyan na manatili sa pamilyang ito. 3 taon na ang nakakaraan, siya ang pinilit akong pumirma sa papel ng diborsyo nang kakawala pa lamang ng aking anak nang wala pang 1 buwan. Siya rin ang nakatayo lamang na nakafold ang makamay habang tinitingnan akong magdala ng maleta papalabas ng bahay sa gitna ng malakas na ulan nang hindi naksalita kahit isang salita para pigilin ako. At ngayon, ang babaeng palaging nagpapahalaga sa karangalan kaysa sa buhay niya ay nakaupo na namamalimos sa palengke. Tumingin sa akin si Nanay Corazon nang hindi hihigit sa 2 segundo bago nagulat at itinungo ang mukha. Ang 2 maksing init niyang kamay ay mahihiyaing humilang lumang sombrero para takpan ang kalahating mukha para bang natatakot na makita ng iba. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay walang naramdamang kasiyahan tulad ng inakala ko, walang pakiramdam na may nahahasik ng hangin, may aanihin ng bagyo, isang kakaibang kabigatan lamang. Para bang nakikita ko ang isang bahagi ng aking masakit na nakaraan na nangangatay sa harap ko. Lumapit ako. Nanay, bakit ganito ang nangyari sa inyo? Si Nanay Corazon ay nanatiling nakayuko, nanginginig ang boses. Mali ang iyong tao. Kunotno akong nagtanong, Nanay, tingnan niyo ako. Ako si Maya, ang dating manugang niyo. Hindi kita kilala, sabi niya ng mas mabilis. Halos gustong tapusin ang pag-usap. Habang ganon siya nagugali, lalo akong naramdaman na may hindi tama. Kung dahil lamang sa kahirapan, hindi ganon kakabahala ang reaksyon niya. Mas mabuti ko siyang pinagmasdan at napansin ko na malakas ang panginginig ng kanyang nakamay. At ang mamata ay patuloy na sumisinag dito't doon na parang nag-aalala na may nakakita. Nagdukmo ako sa harap niya at ibinaba ang aking boses. Si Rodrigo nasaan? Si Marichel nasaan? Bakit nila kayo pinababayaang mamalo dito? Sa pagdinig sa pangalan ng kanyang anak,
Agad na pumutla ang mukha ni Nanay Corazon, masikip ang malabi. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumabas ang isang pangungusap, "Hindi na ako nanay nila." Namangha ako. Hindi pa rin maunawaan ang ibig sabihin nito. May dumaan at naglagay ng piso sa salakot niya habang umiling-iling. Kinuduhni. Matanda na pero namamalimos pa rin. Nagmadali si Nanay Corazon na yumukod at paulit-ulit na nagpasalamat. Sumikip ang aking lalamunan sa tanawin. Ang babaeng nun ay nakdadala lamang na branded na bag. Nasaan man pumunta ay palaging nagmamalaki ng kanyang anak na manager. Ngayon ay yumuyukot na nagpapasalamat para sa isang pisong barya. Sandaling nanahimik at nagbuntong hininga, "Sumama kayo sa akin." Nagulat si Nanay Corazon at tumingin. "Ayaw kong pumunta kahit saan. Sinabi kong sumama kayo, hindi ko kailangan ang inyong habag." Tumingin ako ng diretso sa kanyang mata sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 taon. "Hindi ko kayo kinahabagan, pero hindi ko rin kayo mapabayaang umupo dito." Bigla na lang namula ang mata ni Nanay Corazon. Nanginginig ang malabi na parang may gustong sabihin, ngunit nag-urong siya. Nagdukmo ako para kunin ang lumang salakot niya. Pagkatapos ay iniabot ang aking kamay. "Tumayo na kayo." Matagal siyang nakamasid sa aking kamay bago sa wakas ay dahan-dahang inilapag ang kanyang kamay sa akin. Hinawakan ko ang kamay ni Nanay Corazon at tinulungang tumayo. Ang kamay nito ay tuyot, malamig at payat. Kitang-kita ang magabuto sa ilalim ng kulubot na balat. Sa isang simpleng galaw lamang, nagulat ako. Napakagaan ng katawan niya tulad ng isang lumang damit na maaring mahulog sa simoy ng hangin. Hindi ganito si Nanay Corazon noon. Isang babae siya na laging maayos ang buhok, matuwid ang tiklop ng damit, nakaspat ng gintong kwintas sa lig, at kapag nakikipag-usap sa mga kapitbahay, ang bibig ay laging puno ng pagmamalaki sa anak. Mabilis niyang hinawak ang kamay niya na parang natatakot na kung mas matagal kong titingnan, makikita ko ang lahat ng kanyang paghihirap. "Sinabi ko nang hindi ko kailangan ang iyong tulong," bulong niya habang tinitignan ang sahig ng palengke. Sa sandaling iyon, humuni ang tiyan niya ng tahimik. Ang tunok na iyon ay narinig sa gitna ng ingay ng palengke, ngunit sapat para patahimikin kaming dalawa. Namula ang kanyang mukha sa hiya. Hindi na ako nagsalita. Kinuha ko ang salakot niya. Naglagay ng ilang pirasong pera ron, pagkatapos ay tinulungan siya palabas ng palengke. Hindi malayo sa palengke, may isang maliit na lugawan na may mababang yero na bubong at matulis na plastik na mesa at upuan na matagal na ngunit malinis. Pinili ko ang upuan sa sulok na medyo nakatago. Nag-order akong isang mangkok na mainit na lugaw na may itlog at isang basong mainit na gatas. Naupo si Nanay Corazon sa harap ko. Ang dalawang kamay ay inilapag sa mga tuhod. Bahagya ang likod na nakabaluktot. Paminsan-minsan ay sumisinag siya sa pintuan, natatakot na may makilala sa kanya. Ang pagmamatiyag na iyon ay nakpabigat sa aking puso. Hindi ito tulad ng isang ordinaryong mahirap na tao, kundi tulad ng isang tumatakbo mula sa isang bagay. Inilagay ang lugaw, umaahon ang singaw. Tiningnan ni Nanay Corazon ang mangkok ng lugaw. Gumalaw ang lalamunan ng dahan-dahan. Itinulak ko ang kutsara sa kanya. Kumain na habang mainit. Hindi sumagot. Yumukot lamang at suminop ng lugaw. Una, pangalawa, ikatlong subo. Sa simula ay pinagsisikapan pa niyang manatili ang asal, ngunit pagkatapos ay mas mabilis siyang kumain, halos nagmamadali, lumabas ang ubo at namula ang mukha. Itinulak ko ang baso ng tubig sa kanya. Nang hindi ko napansin, lumambot ang aking boses, "Kumain ng dahan-dahan. Walang kukuha nito." Sa sandaling sinabi ko iyon, biglang tumigil ang kamay ni Nanay Corazon sa era. Sumisinak siya sa akin at pagkatapos ay yumukod. Namula ang dalawang mata. Baka hindi niya inaasahang pagkatapos ngang lahat nangyari, makikipag-usap pa rin ako sa kanya sa ganitong tono. Kinuha niya ang basong tubig, uminom ngang isang higop, at nilunok ito na parang nilunok din ang lahat ng hiya na sumasara sa kanyang lalamunan. "Hindi mo kailangang maging mabait sa akin," mapaos na sabi niya. "Alam ko na nun ay mabuti mo akong tinrato.
Nanahimik ako, hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil ang isang pangungusap niya ay nagbalik ng buong nakaraan sa harap ko. Sa mga unang araw bilang manugang sa bahay ni Rodrigo, tunay akong nagnanais na maging isang mabuting manugang. Nagigising ako ng maaga para magluto, pagkatapos ng trabaho ay agad na naglilinis ng bahay. Tuwing sweldo ay hindi nag-aatubili na bumili ng regalo para sa mga magulang ng asawa. Nag-iisip ako na kung ako ay matiyaga at magalang, unti-unti ay mamahalin din ako ni Nanay Corazon, ngunit may mga taong hindi nangangailangan ng dahilan para mapuotaan ka. Ibinaba ni Nanay Corazon ang aking pamilya na hindi mayaman, binibiro ang aking ina na nagbebenta sa palengke. Namatay ng maaga ang aking ama, kaya walang lalaking maaring pagkatiwalaan ang aking pamilya. Minsan ay nagsalita siya sa harap ng mga kamag-anak sa isang okasyon. Ang manugang ko ay masipag, ngunit kung tutuusin, walang mapagmamalaki sa pinagmulan ng pamilya niya. Narinig ko ito nang sikipin ang lalamunan, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagliligpit ng plato. Kinukumpleto ko ang sarili ko na nabubuhay ako sa asawa ko, hindi sa salita ng ibang tao. Pagkatapos ay nagbuntis ako. Nang araw na malaman na isang lalaki ang aking dinadala, nagbago ang buong pamilya ng asawa ko. Nagsimulang bumili si Nanay Corazon ng kinabayot, luya at gatas. Araw-araw ay nagpapaalala siya sa akin na ingatan ang unang apo na lalaki ng kanilang pamilya. Ngunit hindi para sa akin ang pansin na iyon para sa bata sa aking sinapupunan. Naunawaan ko, ngunit pinaaliw ko pa rin ang aking sarili na kahit papaano, ang aking anak ay mahal. Binigyan ko siyang palayaw na Sanchoy dahil tuwing tinatawag ko siya, ang bata sa tiyan ko ay banayad na tatatalon na parang tumutugon sa tawag ng ina. Dumating ang sakuna ng 7 buwan ng aking pagbubuntis. Iyon ay maulap na araw, basa at madulas ang hagdanan sa bahay. Malinaw kong natatandaan nakdadala akong palangganang damit pababa ng matisod at mahulog. Nang gisingin ako sa ospital, walang laman ang pakiramdam ng aking tiyan, masakit ang ulo ko na parang nahahati. Ang unang itinanong ko ay nasaan ang aking anak? Inilayo ni Rodrigo ang mukha. Si Nanay Corazon naman ay nakatayo malapit sa bintana ng malamig na sinabi, wala na. Ang tadhana mo ay hindi makakapanatili sa kanya kaya huwag nang magtanong pa. Akala ko wala nang mas malaking sakit kaysa sa sandaling iyon, ngunit nakamali ako. Habang nakapatong pa rin sa higaan ng ospital napakahinakopat, kailangan pa ng tulong para maupo. Inilapa ni Nanay Corazon ang papel ng hiling ng diborsyo sa harap ko. Malinaw niyang sinabi, salita sa salita, ADL, ang pamilyang ito ay hindi magtatago ng babaeng nagdudulot ng malas. Bata ka pa, umalis ka na saan mo man gusto. Huwag nang manggulo sa bahay na ito. Tumingin ako kay Rodrigo, naghihintay ng isang salitang depensa mula sa kanya ngunit tahimik lamang siya. Iniwasan ng mga mata ang akin, na parang ako ay isang pasaning kailangang itapon agad. Si Marichel, ang kapatid nito, ay mas malupit pa nakatiklop ang makamay at nagsabi, pirmahan mo na lang ate para maging madali. Anong gagawin mo pa dito? Wala na ang anak. Si nanay ay mas lalala kapag nakita ka. Natatandaan ko na pumirma ako na nanginginig ang kamay. Ang guhit ng aking pirma sa araw na iyon ay gulo at naguguluhan na hindi ko na ito nakilala. Hindi lamang ako pumirma na papel ng diborsyo, pinirmahan ko ang katapusan ng tiwala, pagmamahal at pangarap na maging isang ina na kakawasak lang. Lumabas ako sa kanilang bahay na may isang maliit na maleta. Walang naghatid, walang nagtatanong kung saan ako pupunta. Sa gitna ng malakas na ulan ng gabing iyon, matagal akong nakatayo sa harap ng pintuan ng bahay ng mabiyenan, yakap ang aking tiyang walang laman na. Nangako ako sa sarili ko mula ngayon, dapat akong magpatuloy na mabuhay kahit hindi ko alam para saan. 3 taon ang lumipas, sinubukan kong ilubok ang lahat ng malalim, ngunit ngayon, ang taong nagpalayas sa akin mula sa bahay na iyon ay nakaupo sa harap ko. Nakayuko sa tabi ng isang mangkok ng mainit na lugaw, matanda, gutom, at nanginginig. Tiningnan ko si Nanay Corazon, masakit ang aking puso at malamig din.
Hindi ko alam kung anong plano ng tadhana sa pagpapalabas sa amin sa ganoong kalagayan. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagpapakita niya ay hindi lamang basta isang pagsalubong sa palengke. May isang bagay na napakabigat na nagpapasama sa kanya. Napakabigat na ang isang babae na handang mamatay para sa karangalan ay kailangang yumukod para mamalo. Naubos ni Nanay Corazon ang lugaw, ngunit ang paraan ng paglalagay niya ng kutsara ay maingat pa rin. Hindi siya naglakaslop na tingnan ako ng diretso. Pinunasan lamang niya ang sulok ng bibig sa manggas ng damit, pagkatapos ay inihila ang lumang bag na tela papalapit sa kanyang kandungan. Sa pagtingin ko sa galaw niya, lalo na mabigat ang puso ko. Isang taong dati ay nakatira sa malaking bahay na 3 palapag na noon ay maaring utusan ang sinuman, ngayon ay mahigpit na yakapin ang isang kupas na bag na parang iyon na ang natitirang kayamanan niya. Nag-order ako ng isa pang basong mainit na tubig. Umiling siya ng dahan-dahan, sapat na, kailangan ko nang umalis. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nanay, nasaan na kayo nakatira ngayon? Nagulat siya, isang simpleng tanong lamang, ngunit agad na nagbago ang kanyang mukha. Tumingin siya sa labas ng lugawan, nawala ang boses. Nakatira ako ng pansamantala sa isang lugar. Huwag nang magtanong. Matagal ko siyang pinagmasdan. Saan yung lugar? Nasaan ang bahay ni Rodrigo? Si Marichel nasaan? Bakit nila kayo pinababayaang mamalo ganito? Sa pagdinig sa panggalan ni Rodrigo at Maricel, sumunod na malakas na nanjinig ang kamay ni Nanay Corazon. Ang basoen di tubig sa harap niya ay nag-alog at halos tumijib. Nagmadali siyang inurong ang kamay at mahigpit itong tinalikod. Nagsalim ang makuko sa balat at pumuti. Huwag silanging banggitin, mapaos na sabi niya. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi? Kahit papaano, ikaw ang ina ni Rodrigo. Noon si Marichel ay lubos kang kinakampihan. Bakit ganito ka na ngayon at walang nagmamalasakit? Tumawa ng bahagya si Nanay Corazon, ngunit hindi ito isang masayang tawa. Ito ang mapait na tawa ng isang taong itinulak sa bangin ng sariling dugo at laman. Tiningnan niya ang ibabaw ng mesa. Ang malabo niyang nga mata ay nakatuon sa malayo. Hindi na ako nanay nila. Ang pangungusap na iyon ay nagpatingkat ng aking laikod. Narinig ko na ang maraming malupit na salita mula sa kanya, ngunit hindi pa ako nakarinig sa kanya na nagsalita tungkol sa mga anak niya nang may ganoong kawalan ng pag-asa. Gusto ko sanang magtanong pa, ngunit nagmadali na si Nanay Corazon na tumayo. Baka natatakot siyang mas malalim na ako ang magtanong. Ang bag na tela sa upuan ay hinila ng nagmamadali at natumba ang mga laman nito sa marmer na sahig. Nagdukmo ako para tulungan itong pulutin, ngunit bigla na lang tumigil ang aking kamay. Sa sahig ay isang pirasong gamot para sa lagnat ng bata, isang maliit na kahon ng gatas para sa sanggol na may edad na 1 hanggang 3 taon, at isang lumang pulang sasakyang laruan na ang isa sa mga gulong ay nawawala na. Para bang tumigil ang aking puso, tumingin ako sa kanya. Para kanino ang magabagay na ito, nanay? Si Nanay Corazon ay parang nahuli sa paggawa ng isang bagay na ipinagbabawal. Inagaw niya ang papel ngang gamot mula sa aking kamay, kinuha ang kahon ng gatas at laruan, inilagay ito sa bag at mahigpit na niyakap ito sa dibdib. Wala iyon, regalo ng isang tao. Iniingatan ko lamang. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. May nagbibigay ng gamot, Lulu. Huwag nang magtanong, pakiusap. Ang dalawang salitang pakiusap na lumabas mula sa bibig ni Nanay Corazon ay nagpatigil sa akin. Ang babaeng minsan ay nakpaupo sa akin sa sala para humingi ng tawad dahil nahulog ang isang mangkok ng sopas. Ang babaeng minsan ay nagsabi, hindi ka karapat-dapat na maging isang ina, ngayon ay ibinababa ang boses niya para sa akin. Ang ugali niya ay lalong nakpalabas ngang malaking tandang pananong sa aking isip. Isang taong napakagutom na kailangan pang mamalo para makabili ngang lugaw, bakit nasa bag niya ang gatas ngang bata? Isang taong walang tirahan, bakit bumibili ng gamot para sa lagnat ng sanggol at lumang laruan? Para saan niya ito ingatan kung wala namang batang malapit sa kanya? Naramdaman ko na sa likod ng mga kupas na damit at kalungkot-lungkot na hitsura ay higit pa sa kahirapan.
May isang lihim na malalim na inililibing at ginagamit ni Nanay Corazon ang natitirang lakas niya para itago. Hindi ko siya pinilit sumagot. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang mobile banking. Nakita iyon ni Nanay Corazon at nagulat na kumawe. Ano ang gagawin mo? Tinanong ko ang numerong kanyang account. Patuloy siyang umiling. Hindi na kailangan. Ayaw kong tumanggap ngang pramo. Tiningnan ko siya. Ibinaba ko ang boses. Nanay, huwag na kayong mamalo sa palengke. Anuman ang nakaraan nating dalawa, ayaw kong makita kayong namatay sa gutom sa daan. Masikip ang labi niya, namula ang mata, ngunit tumanggi pa rin. Hindi ako karapat-dapat sa iyong tulong. Karapat-dapat o hindi, bagay ko na iyon. Sabihin ang numero ng account. Matagal siyang nanahimik. Baka dahil gutom, pagod, o dahil sa puso niya ay may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa dignidad. Sa wakas ay nangginginig siyang nagsalita ne isang serye ne numero. Nagtransfer akong 2,000 piso. Nang lumabas ang notifikasyon ng matagumpay na transaksyon, tiningnan ni Nanay Corazon ang screen ng telepono ko na parang hindi siya makapaniwala. Ngunit hindi siya mukhang masaya o naginhawahan. Sa kabaliktaran, biglang nahulog ang maluha niya, mapabangit na mga luha ang dumaan sa kanyang manipis na pisngi. Niyakap niya ang bag na tela, bumubulong ng napakahina ang bibig. May gatas na siya. May gamot na. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Narinig ko ang bawat salita niya ng malinaw. Nahilo ang aking ulo. Agad akong nagtanong, siya, sino iyon? Nagulat si Nanay Corazon na parang naalala lamang siya na naririto. Mabilis niyang pinunasan ang luha at umiling. Walang tao, huwag ng pakialaman. Mataimtim ko siyang tiningnan. Sinabi niyo lang na may gatas na siya at may gamot na. Sino ang batang tinutukoy mo? Anak ng sino? Nagmadaling tumayo si Nanay Corazon. Sinundan ko ang tindik. Nanay, hindi pa kayo sumasagot sa akin. Umurong siya ngang isang hakbang, nanginig ang boses ngunit mas matibay. Maya, pakiusap na lang, tinulungan mo na ako, kaya huwag mo na akong sundan. Huwag nang magtanong ng kahit ano. Ang mga bagay sa aking pamilya, ngayon ay wala nang kinalaman sa iyo. Pagkatapos siyang magsabi nun, lumiko siya at mabilis na lumakat. Napakabilis kaya hindi na siya mukhang isang taong kakagutom lamang at mahina. Nanatili akong nakatayo sa lugawan. Sinundan ng aking mata ang kanyang likod hanggang sa mawala sa likod ng pinto. Sa puso ko ay isang malakas na kutob. Kung ngayon ko siya hahayaang lumayo, baka magbuhay man ay hindi ko na malalaman ang katotohanan sa likod na bag na tela. Naglagay akong pra sa mesa, kinuha ang bag ko, at lumabas. Sa gitnang pakalingang palengke, nakita ko si Nanay Corazon na mahigpit na niyayakap ang bag at lumiliko sa isang makitid na eskinita sa likod ng matindahan ng isda. Malalim na huminga at tahimik na sinundan siya. Sinundan ko si Nanay Corazon sa makitid na eskinita sa likod ng palengke. Pinanatili ang layo para hindi siya makapansin. Ang eskinita ay makipot at mahalumigmig. Sa makabilang panig ay may mga kupas at lumot na dingding at nagbabababada ng mga kabel na magulo katulad ng pugat ng gagamba sa ibabaw ng ulo. Ang amoy ng isda mula sa palengke ay nararamdaman pa rin sa hangin na halong amoy ng kanal na nagpapaikling aking hininga. Mga 20 metro ang layo sa akin si Nanay Corazon sa harap. Nakayuko ang likod, ngunit kakaiba ang bilis ng lakad. Habang tinitignan ko, lalo akong nagtataka. Ang babaeng kanina ay nanginig na halos hindi makahawak ng kutsara, ngayon ay mahigpit na niyakap ang bag at maliksi na sumusubok sa bawat pagliko, para bang kung maging huli lamang siyang isang saglit, may masamang mangyayari. Paminsan-minsan ay lumiliko siya. Sa tuwing ganun, nagmamadali akong nagtago sa likod ng tindahan, dingding, o nagpapanggap na tinitignan ang telepono. Malakas ang tibok mo puso ko. Pagkatapos ng kaunting paglalakad, huminto si Nanay Corazon sa harap ng isang maliit na botika sa sulok ng daan. Nakatayo ako sa kabilang banda, nagpapanggap na pumipili ngang saging sa kariton ng isang magtitinda habang ang aking makamata ay hindi naalis sa kanya.
Sa pamamagitan ng medyo malabo na salamin nakita ko siyang nagpapakita sa botikero ng papel ng gamot na kanina pa habang mabilis na nagsasalita. Umiling ang botikero at kumuha ng isang boteng gamot sa ubo at isang paketeng gamot sa lagnat ng bata, inilagay sa mesa. Binuksan ni Nanay Corazon ang bag, inilabas ang ilang piraso ng gusot na pra, paulit-ulit na binabanggit. Sa wakas ay inilabas ang telepono baka ginamit ang pra, nakaka-transfer ko para bayaran. Sa pagkakita niyon, lalo akong nakalito. Tunay siyang nag-alaga ng isang bata, hindi lamang nag-ingat ng gamit ng iba o nakita sa daan katulad ng sinabi niya. Isang taong gutom na kailangang mamalo, ngunit kapag may prana, ang unang ginawa ay bumili ng gamot para sa bata. Sino ang batang iyon? Anak ni Marichel, pamangkin niya, o isang batang kanyang inampong ligaw? Daan-daang katanungan ang umikot sa aking isip, ngunit wala isa man ang makapagpapanatag ng tibok ng aking puso. Pagkatapos mula sa botika, lumakat muli si Nanay Corazon at tumigil sa isang simpleng karinderya sa tabing daan. Hindi siya kumain, bumili lamang ng isang pakete ng puting lugaw at humingi sa nagtitinda na magdagda ng kaunting mainit na tubig. Kasunod, tumigil siya sa isang maliit na tindahan at bumili ng isang kahon ng formula milk, ang uri na minsan ko namang nakita sa internet nang nabubuntis pa ako. Malinaw kong natatandaan noon ay naktala pa ako nga dapat bilhin para sa aking anak. Gatas, lampin, bote, stroller. Noon ay kapag nakakita lamang akong pares ng medyas ng sanggol, naiyak na ako sa kaligayahan. Ngunit inilibing ang lahat ng iyon sa isang malamig na pangungusap. Wala na. Niyakap ni Nanay Corazon ang paketeng lugaw, kahon ng gatas, at bag ng gamot sa kanyang dibdib para bang pinakamahalagang bagay ang maito. Nagpatuloy akong sumunod. Lalo na huminto ang lakad ko. Ang kutob ko ay lalo pang lumalakas. Hindi na ito isang simpleng pag-usisa para bang may hindi nakikitang lubid na humihila sa akin tungo sa isang katotohanang kasabay ko ring gusto at natatakot na malaman. Sa wakas ay lumiko siya sa mas malalim na eskinita. Ang lugar na ito ay napakaiba mula sa maingay na palengke sa labas. Ang mabahay dito ay maliit at matanda. Ang mga rehas ng bakal ay kalawang at maraming nakakalat na lumang advertisement sa mga dingding. Pagkatapos lumampas sa ilang bahay, tumigil siya sa harap ng isang maliit na bahay na nakatago sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga. Ang halamanan ay puno ng tuyong dahon, ilang nasirang palayok ng halaman ang nakalat sa sulok at ang pintuan ng kahoy ay nabulok na kaya halos mahulok na ang isa sa mga pabisagra. Naktaho ako sa labas ng bakuran, mahigpit na nakahawak ang kamay sa tali ng bako. Habang tinutulak ni Nanay Corazon ang pintuan at pumapasok sa bakuran, mula sa loob ng bahay ay narinig ko ang ubo ng isang maliit na bata, mahina, ngunit malinaw na iyon ay boses ng isang bata. Yumelo ang buong katawan ko. Nagmadaling lumakat ng mas mabilis si Nanay Corazon. Nanginig ngunit malambot ang boses. Sanchoy, nandito na si Lola. Huwag ka nang tumakbo, hayaan mong makapasok si Lola. Sa pagdinig ng pangalang iyon, para bang tumigil ang puso ko. Sangkoy, hindi maaari. Iyon ang palayaw na ibinigay ko para sa aking anak sa sinapupunan. Kakaunti ang nakaalam ng pangalang iyon. Ako lamang, si Rodrigo, at si Nanay Corazon. Noong buntis pa ako, tuwing gabi ay hinahaplos ko ang tiyan at sinasabi, "Sanchoy mo si Mama, matulog ka ng maayos ha." Minsan ay tumawa si Rodrigo at sinabi na ang pangalang iyon ay parang pangluma, ngunit nagustuhan ko ito dahil ang sipa nito ay mabilis at magaan, tulad ng isang malit na sanchoy na tumakbo sa loob ng tiyan ko. Mula sa madilim na bahay, isang batang lalaki na mga 3 taon gulang ang tumakbong mahiyaw palalabas. Ang katawan ay mas payat kaysa sa mga bata sa parehong edad. Ang buhok ay medyo maputla dahil sa malnutrition at nakasuot ng lumang damit na malaki para sa kanya. Niyakap niya ang makapaa ni Nanay Corazon at tumingin. Mapaos ang boses dahil sa ubo. "Lola, gutom na ako." Ang dalawang salitang Lola ay parang maso na humampas sa aking ulo.
Nakatayo ako ng matigas sa labas ng bakuran. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid ko. Hindi na narinig ang mga kotse sa labas ng eskinita. Hindi na narinig ang simoy ng hangin sa mga dahon ng mangga. Hindi rin malinaw na narinig kung ano ang sinabi ni Nanay Corazon para aliwin ang bata. Sa aking mga mata sa sandaling iyon ay ang mukha lamang ng batang iyon, maliit na maputlang mukha, ngunit ang ilong at nunito ay napakakatulad ni Rodrigo kaya sumasakit ang puso ko, at ang mga mata ang maitim na mga matang iyon ay katulad ko sa lumang litrato na iniingatan ng aking ina. Naupo si Nanay Corazon at binuksan ang paketeng lugaw. Hiningahan ito at saka sinubo ang bata. Kumain ang bata ng masaya. Ngunit sa tuwing ilang subo ay umuubo. Nang itinaas ni Nanay Corazon ang manggas para punasan ang pawis, nakita ko sa pulso ngang kaliwang kamay ng bata ang isang maliit na tanda ng kapanganakan na hugis butil ngang bigas. Yumelo ang dugo sa aking katawan. Ang pamilyang aking ina ay mayroong ganoong tandang kapanganakan. Ang aking ina ay may gayon, ako ay may gayon. At nang buntis pa ako, minsan biro ko kay Rodrigo, kaya mo bang isipin na magmamana, kaya ang ating anak ng tanda ng kapanganakan ng pamilya ng mama? Umurong ako isang hakbang halos matisod sa ladrilyo. Sa sandaling iyon, humalaw ang bata at ang pilak na kuwintas sa leeg nito ay nalaklak mula sa kwelyong damit. Maraming gasgas na ang maliit na pandekorasyon nito, ngunit malinaw pa rin makita ang isang titik na mahinang inukit doon. Lomna S. Iyon ang kuwintas na binili ko noong 6 na buwan ang aking pagbubuntis. Dinala ko ito para ipakit ang palayaw niya, plano ko iswotin ito sa kanyang ika-4 na linggo. Pagkatapos sabihing namatay ang anak ko, hinanap ko ito sa lahat ng dako, ngunit hindi makita. Si Nanay Corazon nun ay malamig na nagsabi, baka hindi sinasadyang itapon ng nurse o nawala. Naniwala ako, katangahan ko, naniwala ako sa lahat ng iyon. Humina ang aking mabinti. Tinulak ko ang bakuran at pumasok. Ang pagigik ng pintuan ay nagulat kay Nanay Corazon at lumingon siya. Pagkakita sa akin, namutla ang kanyang mukha, halos nahulog ang paketeng lugaw sa kamay. Ang bata ay lumingon din sa akin. Ang malaking mamata nito ay tumitik sa akin ng may kamusmusan at pag-usisa. Ilang hakbang pa akong lumapit at hindi na ako kaya pang tumayo. Ang dalawang tuhod ay bumaksak sa bakurang punong tuyong dahon. Agos ang luha ko. Tiningnan ko ang bata. Ang tandaeng kapanganakan sa kamay nito, ang pilak na kuwintas sa lig. Sumuklam ang lalamunan ko hanggang halos hindi ako makahinga. Sa wakas ay nanginig. Nagtanong ako, siya, anak ko, diba? Tumingin sa akin si Nanay Corazon na parang nakakitang multo. Pumutla ang mukha, labis na nanginig ang labi. Madaling niyakap ng mahigpit ang bata. Si Sanchoy na hawak pa ang maliit na kutsara ng plastik ay nagulat din sa aking boses. Ang malalim na itim na mga mata nito ay tinitigan ang estranyang babae na nakaluhod sa bakuran. Lumiit siya papalapit sa lola. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na humawak sa lumang damit ng lola. Nagkamot bakuran ako. Masakit ang dalawang tuhod na nagasgas sa lupa, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit sa sandaling iyon. Tinitignan ko lamang ang bata, ang kuwintas, ang tanda ng kapanganakan. Nanginig ang buong katawan ko. 3 taon na ang nakalipas na akala ko'y namatay na siya, diba? Ano ang ginawang maito sa anak ko? Bumuhusan nguha si Nanay Corazon. Siya ang iyong anak mo at ni Rodrigo. 3 taon na ang nakakaraan, hindi siya namatay. Humuni ang aking tanga. Kahit na hinula ng puso ko, ang direktang pagamin mula sa kanya ay nakpaguho ng aking mundo. Hinawakan ko ang dibdib, humihingal. Inulit ng bibig ko ng paulit-ulit na parang nasisiraan ng ulo. Hindi namatay. Hindi namatay ang anak ko. Nag-iyak si Nanay Corazon. Nang mahulog ka mula sa hagdanan, nanganak ka ng maaga, napakahina ang bata. Kailangang ilagay sa incubator. Sinabing doktor na kung aalagaan ng maayos ay may pag-asa pa. Ngunit sa oras na iyon si Rodrigo ay gusto ka ng hiwalayan. Tumingin ako. Si Rodrigo ay gusto na akong hiwalayan bago pa man ang insidenteng iyon. Ikinulong ni Nanay Corazon ang mga mata,
Dumaan ang luha sa mga kulubot ng mukha, matagal na siyang may relasyon kay Donna bago iyon. Ang babae na iyon ay hindi gusto na may hawak pa si Rodrigo sa dati niyang asawa, lalo na kung gagamitin mo ang bata para pigilin siya. Narinig ko ang bawat salita at para bang kumulo ang dugo ko. Donna ang pangalang iyon ay malabo ko nang narinig pagkatapos ng aming paghihiwalay. Sinabi ng nga tao na mabilis na muling nagpakasal si Rodrigo. Nun ay masyadong masakit para ako magmalasakit. Naisip ko na kung ang isang lalaki ay hindi na tapat, isipin ko na lang na namatay ako isang beses at muling nabuhay. Ngunit hindi ko kailanman inakala na sa likod ng paghihiwalay na iyon ay may isang eskenaryong pinlano na habang nakapatong pa ako sa higaan ng ospital. Nagpatuloy si Nanay Corazon sa nabaling boses. Si Rodrigo at Marichel ay natatakot na kung malalaman mo na buhay pa ang bata, hindi ka pipirmang surat ng diborsyo. Sinabi nila, hayaan na lang si Maya na maniwala na namatay ang bata, kalaunan ay hindi na siya magsisisi. Nun ay ako rin ay tanga. Akala ko ang apo ko lalaki pa ay dugo nga aming pamilya, kaya dapat kasama ng pamilya nga ama. Naisip ko rin na mahina ka at mahirap ang iyong pamilya, hindi kaya pag-alagaan ang isang batang madalas may sakit. Tinampal niya ang sariling mukha ng malakas. Napakasama ko, Maya. Napakasama ko. Hindi ko siya pigilan. Ang galit sa loob ko ay napakalaki kaya nanigas ang lalamunan. Naalala ko ang araw na iyon, inalala ko kung paano iniwasan ni Rodrigo ang aking tingin, kung paano nakpilit si Marichel sa akin na pumirma, kung paano malamig na sinabi ni Nanay Corazon, wala na ang anak. Bawat pirasong na memoryang iyon, na masakit na, ay biglang naging matalas na talim na muling tumama sa akin. Pala ay hindi ang tadhana ang kumuhang aking anak, ang mataong dati kong ang tinawag na asawa, ina, at bayaw ang siyang nakpunit ng anak ko mula sa aking mga bisig. Pagkatapos noon, malamig ang boses ko kaya ako mismo ay nagtataka. Kung ninakaw nila ang anak ko para mapanatili ang apo na lalaki, bakit ngayon nakita ko siya sa lumang bahay na ito? Bakit siya may sakit at hindi pinagagamutan? Bakit kayo namimamalo? Yumukot ng mas malalim si Nanay Corazon. Sa simula ay dinala nila ang bata pauwi. Ngunit mahina siya at madalas may sakit, mahal ang gamot. Ang negosyo ni Rodrigo ay nawasak, naipon ang utang. Si Donna ay hayagan na nagagalit sa kanya. Sinabi niyang ang bata ay isang tinik sa laman labi-labing paglalarawan muna nananatili sa bahay. Nanginig ang boses ni Nanay Corazon, si Marichel ay minsang nakmungkahi na ilagay siya sa bahay ampunan para hindi maging abala. Sinabi niya, para saan pa pag-alagaan ang isang batang laging may sakit? Hindi pa sigurado mabubuhay, aksaya lamang ng pera. Tiningnan ko ang anak ko, sumasakit ang puso ko. Ang batang dapat yakapin ng ina niya, palakihin ng may pagmamahal, ay itinuturing na pasanin ng sariling ama at tita. Isinara ko ang bibig, pinipigilan ang iyak. Nagpatuloy si Nanay Corazon. Dun ko napagtanto na nagkamali ako, inagaw ko siya sa ina niya, ngunit hindi ko siya mapangalagaan. Isang gabi, narinig ko si Rodrigo na nagsasabi kay Donna sa sala na kung walang gustong mag-ampon sa kanya, dalhin na lamang sa malayo at huwag nang ibabalik. Nagiya ng mas malakas. Sa gabing iyon ay labis akong natakot, agad na siya sinali ko paalis. Pinunasan niya ang luha sa likod ng nanginginig na kamay. Mahigit 1 taon na simula noon, hindi na ako naglakas loob na gumamit ng totoong pagkakakilanlan, hindi na pumunta sa kampung bahayan, hindi na pumunta sa malalaking ospital. Natatakot akong mahanap nila, kami at ibalik pa ang bata. Tiningnan ko ang lumang bahay, ang paketeng lugaw na lumamig na, at ang bag ng gamot sa teras. Lahat ay biglang nakasakit. Si Nanay Corazon ay nakasala ang kasalanang hindi maaring basta mapatawad. Ngunit sa oras na ito, kahit papaano ay ginagamit na niya ang natitirang basag na buhay para panatilihing buhay ang aking anak. Hindi ko alam kung dapat ko muna siyang kamuhian o magpasalamat sa kanya. Ang dalawang pakiramdam ay nagdiriwang sa loob ko. Lumingon ako kay Sanchoy. Sinisikap kong gawing malambot ang boses. Sanchoy, halika malapit sa tita sandali. Pwede?
Tumingin ang bata kay Nanay Corazon para bang nagtatanong kung maari siyang sumagot. Yumuko si Nanay Corazon. Dumaan ang luha sa manipis na buhok ng bata. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nakita ko siya na tunay na umiyak. Hindi ang iyak para sisihin o pilitin, kundi ang iyak dahil sa bigat ng kasalanang hindi na matanggay. Biglang lumuhod si Nanay Corazon sa harap ko. Isang kamay ay niyayakap si Sanchoy, ang isa naman ay kumakapa sa maalikabok na lupa. Siya ang iyong anak, mapaus niyang sinabi, anak mo at ni Rodrigo. Noon, hindi siya namatay. Humuni ang aking tanga. Kahit hinulan ng puso ko, ang tuwirang pag-amin mula sa kanya ay nagpaguho ang aking mundo. Tiningnan ko ang anak ko, ang tanda ang kapanganakan, ang kuwintas, nanginig ang buong katawan ko. Maaari bang makuha mo ang gamit ni Sanchoy? Dadalhin ko siya ngayon, sabi ko nang sinisikap na panatilihin ang boses, manatiling kalmado. Maya, huwag pumunta ngayon, nagulat si Nanay Corazon at tumingin. Bakit hindi? Natakpuan ko na ang anak ko. Gusto mo pa rin ba siyang itago dito hanggang kailan? Umiling-iling siya. Nanginginig ang dalawang kamay na kumapit sa damit. Hindi na gustong itago ni Lola ulit, pero si Rodrigo ay mapanganib. Kapag nalaman niya na natagpuan mo na si Sangkoy, hindi siya tataimik. Natawa akong malamig. Anong karapatan pa ang mayroon siya? Sinabi niya sa akin na namatay na ang aking anak. Ninakaw niya ang anak kong 3 taon. Ngayon ay dadalhin ko na siya. Sino ang maglakas loob na hadangan? Tumingin si Nanay Corazon sa bakuran ng may punong takot. Hindi mo alam kung ano siya ngayon. Hindi na siya ang dati si Rodrigo. Marami siyang utang, palaawe, at ang makasamahan niya ay masasamang tao. Kapag nalaman niya na nandito si Sangkoy, bago pa matapos ang sinabi niya, mula sa dulong eskinita ay biglang narinig ang ingay ngang motor na biglang tumitigil, sinundan ng sigaw ngang isang lalaki na kumalat hanggang sa bakuran. Nanay, buksan ang pinto. Namutla si Nanay Corazon. Natumba ang mangkokong lugaw sa teras at bumaksak sa sahig. Nakalat ang puting lugaw sa pagitan ng matuyong dahon. Natitisot siya, dumating siya. Nang walang inisip, niyakap ko ng mas mahigpit si Sanchoy. Nagulat din ang bata sa siga. Niyakap niya ang lig ko, nanginig ang katawan niya. Naramdaman ko ang takot niya na napakapamilyar para bang madalas na niyang narinig ang boses na iyon sa masamang panaginip. Sinabit ang pintuan ng kahoy sa bakuran at bukas ito ng may malakas na ingay. Pumasok ng una si Rodrigo, magulo ang buhok. Nagpapakita ang mukhang galit. Sa likod niya ay si Marichel ang dating bayaw ko na may palaging mapanuring kumpiyansa, ngunit ang mukha nito ngayon ay mas malamig at mapanukso. Sa likod nila ay 2 lalaki na may malalaking tattoo, isang hawak ang sigarilyo na nagniningas pa, ang isa naman ay nakamasid sa buong bahay. Pagkakita sa akin, namulat si Marichel at itinuro ang aking mukha. Hala multo, sinundan mo pa si nanay hanggang dito. Tiningnan ko siya. Lahat ng galit sa loob ng 3 taon ay parang naktipon sa lalamunan ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, tumingin si Rodrigo sa bata na nasa bisik ko. Sandaling natigil. Nagpakita ang gulat sa mga mata nito, pagkatapos ay mabilis na naging malamig. Ibigay mo ang bata. Ilang salita lamang, ngunit parang tinikman ang puso ko. Walang paliwanag. Walang pahingingang tawad, walang kahit kaunting pagkakasala sa harap ng babaeng linoko niya at inagaw ang anak. Niyakap ko ng mas mahigpit si Sanchoy. Nanginig ang mga salita, ngunit malinaw at tapat. Sinabi niyong namatay na ang anak ko. Mga sinungaling kayo. Niloko niyo akong 3 taon. Ngumisi si Rodrigo. Huwag ng magdrama. Saan siya naroon? Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay wala kang karapatang maging ina niya. 3 taon na ang nakakaraan. Ikaw mismo ang pumirma ang papel ng pagsuko ng karapatan sa bata. Natigil ako. Ano ang sinabi mo? Lumangaw siya. Nang babanta ang boses. 3 taon na ang nakakaraan. Ikaw mismo ang pumirma ng papel ng pagsuko ng karapatan ng bata. Ngayon ay gustong maging mabuting ina. Huli na, Maya. Inilabas ni Marichel ang isang tumpok ng photocopy mula sa bag at ibinato ito sa harap ko.
Nakalat ang napapel sa bakuran. Yumuko ako para tingnan. Yumelo ang buong katawan ko. Sa papel ay isang sulat ng pagsusuko ng karapatang pangalaga ng bata. Sa ibaba nito ay ang aking pirma. Magulo at nanginginig ang guhit. Kapareho ng aking pirma sa papel ng diborsyo noon. Biglang naalala ko habang nakapatong sa ospital. Malabo ang isip ko dahil sa gamot. Iniabot ni Marichel ang papel. Nagpilit na pumirma. Ate, para lang ito sa administrasyon ng ospital. Pirmahan mo na para matapos na. Pala noong ganun kaskit ang aking paghihirap na hindi ko alam kung buhay o patay na ako, niloko nila ako. Tumingin ako pataas. Malabo ang mamata ko sa galit. Kayo ay hindi tao. Nawalan pasensya si Rodrigo, lumingon sa dalawang lalaki sa likod niya, dalhin ang bata sa sasakyan. Isa sa mga lalaking may tattoo ang lumapit. Ang makaspang na kamay ay iniabot sa direksyon ni Sangkoy. Sumisiga ang bata sa takot na niyakap ng mahigpit ang lik ko. Mama, huwag mo akong iwan. Mama, ang dalawang salitang mama ay nagpalabo nga aking isip. Hindi na ako makapag-isip ng kahit ano. Nang lumapit ang lalaki, dumakot ako ang upuan ng kahoy sa tabi ng teras at nang may lahat ng lakas ay hinampas ito sa braso niya. Sumigaw siyang sakit at umurong. Sumigaw si Marichel. Hala, bruha, natapang-tapangan mo na ang mataw. Niyakap ko ang anak ko at umurong sa direksyon ng pintuan. Tinignan ng diretso si Rodrigo. Sinuman na mangangahas na hawakan ang aking anak ay makikipaharap sa akin. Sa sandaling gusto na lumangaong pangalawa pang lalaki, biglang tumayo si Nanay Corazon sa harap. Kung mangangahas kang humipo pa sa kanya, mamamatay ako sa harap ng bahay na ito. Namulat si Rodrigo. Sira na ba kayo, nanay? Nakalimutan na ba ninyo kung sino ang nag-alaga sa inyo? Nahagis ng luha si Nanay Corazon ngunit nanatiling nakatanggol ang mga kamay. Ikaw ang aking inanak, ngunit hindi kita inanak upang maging demonyo. Ang bata ay kay Maya. Ibalik mo siya sa ina. Namula ang mukha ni Rodrigo. Nang walang alinlangan, humakbang siya at sinampal ng malakas ang ina niya. Bumagsak si Nanay Corazon, ang ulo nito ay natamaan sa gilid ng teras. Dumaloy ang dugo mula sa noo. Sumigaw si Sangkoy. Nakatayo ako nang niyayakap ang anak ko habang tinitingnan ang lalaki na dati kong asawa na may tingin na maging ako mismo ay nakakaramdam ng kakaibang lamig. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang isang bagay. Si Rodrigo ay hindi lamang hindi tapat, hindi lamang sakim, hindi lamang duwag. Ang lalaki sa harap ko ay nawalan ng lahat ng pagpapahalaga sa kapwa-tao. Habang bumabagsak si Nanay Corazon, si Sanchoy sa bisik ko ay biglang nag-ubo ng malakas. Sa simula ay tuyong ubo lamang, ngunit mabilis na naging matagal na ubo kaya nangini ang buong katawan niya. Tinapik-tapik ko ang likod niya. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Sanchoy, bakit? Sanchoy. Tingnan mo si Mama. Nagsisikap na tumingin ang bata, namumutla ang magalabi, nalulunod ang magamata na parang hindi na niya ako nakikilala. Labis akong nataranta. Nagsisigaw pa rin si Rodrigo sa harap ko na ibigay ang bata. Nang away pa rin si Marichel, ngunit malayo na ang lahat ng ingay na iyon. Sa mga mata ko ay ang namumutlang mukha lamang ni Sanchoy. Binukang bata ang bibig, nagsisikap na huminga. Ang malilit na kamay ay kumapit sa damit ko at dahan-dahang humina. Ang ulo ay nagpatira pa sa balikat ko. Sanchoy, ang sigaw ko ay pumaglalim sa bakuran. Kinarga ko siya at tumakbo sa direksyon nega bakuran, hindi na maisip kahit ano pa. Sinubukan ni Rodrigo na hawakan ang braso ko, ngunit niyanik ko siya ng malakas, sumisigaw na parang nasisiraan ng ulo. Bitawan mo, namamatay na ang anak mo. Gusto mo pa bang agawin siya ng ano? Sandali siyang natigil, ngunit ang maamata niya ay hindi nakpapakita ang kalungkutan ng isang amagalit lamang, para bang ang pagkawalang malayang bata ay ginulo ang kanyang plano. Kinarga ko si Sanchoy at tumakbo sa dulong eskinita. Nanginginig ang kamay habang pinipindot ang button para mag-order ng ride sa app. Sa kabutihang palat, may isang tricycle na kakahatid lamang ng pasahero malapit doon. Agad kong binuksan ang pinto.
Kuya, sa pinakamalapit na ospital, dali lang manghihimatay ang anak ko. Tiningnan nung driver ang maputlang mukha nung anak ko at agad na nagdriver. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko si Nanay Corazon na tumakbong humihiyaw ang kamay ay hawak ang noo na nagdurugo. Agad kong binuksan ang pinto at hinila siya papasok. Si Rodrigo naman ay nakatayo sa likod. Madilim ang mukha, ang telepono ay nakadikit sa tainga na parang tumatawag sa isang tao. Sa buong biyahe patungo sa ospital, niyayakap ko si Sanchoy ng paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Sanchoy, naririnig mo ba si Mama? Si Mama ito. Huwag matulog. Nak, pakiusap, huwag matulog. Si Nanay Corazon sa tabi ko ay tumatangis ng walang ingay. Ang mga kamay ay patuloy na nagdarasal. Hindi ko naramdaman ang gayon kahaba na biyahe kailanman. Bawat segundo ay parang may kutsilyo na tumitibag sa puso ko. Pagdating sa ospital, kinarga ko ang anak ko at tumakbo sa emergency room. Agad na kinuhang doktor ang kastre at sinimsim papasok. Tumakbo ako kasabay hanggang sa pintuan, ngunit tinigilan ng isang nurse. Ang pamilya ay maghintay sa labas. Hinawakan ko ang braso niya. Halos nagmamakaawa, pakiusap na iligtas ang anak ko. 3 taon pa lamang siya, pakiusap na iligtas siya. Tiningnan akong nurse ng malambot ngunit matibay. Nay, kalma lang, gagawin naming lahat ang makakaya namin. Sarado ang pintuan ng emergency room sa harap ko. Nakatayo akong nanigas sandali, pagkatapos ay bumagsak sa upuan. Lahat ng lakas ko ay parang naubusan. Nakatayo si Nanay Corazon sa tabi ko. Ang dugo sa ano ay natuyuan na, ngunit hindi niya ito pinapansin. Patuloy niyang tinitignan ang pintuan. Bumubulong ang mga labingang pangalan ng apo niya. Mga kalahating oras pagkatapos, lumabas ang isang doktor. Agad akong tumayo. Dok, kumusta ang anak ko? Inalis ng doktor ang maskara. Seryoso ang boses. Mayroon itong tanda ng congenital heart disease. Hindi normal ang ritmo ng puso at mahina rin ang baga dahil sa matagal ng impeksyon. Sa kondisyong ito, kailangan ng karagdagang pagsusuri at malamang kailangang mag-opera ng mabilis. Narinig ko ito nang magulo ang isipan. Congenital heart disease. Bakit hindi pinagamutan mula pa sa simula? Tiningnan ng doktor ang Nanay Corazon ng may pagtataka. Ang karamdamang ito ay hindi bago lumabas. Kung nasuri siya mula ng maliit, mayroon ng maagap na lunas. Hindi ba alam ng pamilya? Lumingon ako kay Nanay Corazon. Yumuko siya, nangginginig ang balikat. Mahigpit ko itong kinurot. Nanay, sabihin niyo, bakit hindi pinagamutan ang anak ko ng ganito kasama ang sakit? Umiyak si Nanay Corazon. Ilang beses na siya dinala sa maliit na klinika. Sinabi ng mga doktor na kailangan dalhin sa malalaking ospital. Kailangan ngang maraming test. Malamang kailangan ngang operasyon. Ngunit wala akong pera. Tiningnan ko siya. Sumikip ang lalamunan. Si Rodrigo, siya ang ama. Siya. Natawa ng mapait si Nanay Corazon. Malakas ang agos ng luha. Sinabi niya, para saan pang pagamutin? Sayang ang pera. Sinabi niya, kahit mabuhay, puro aksaya naman. Umurong akong isang hakbang na parang nagkamali akong narinig. Ano ang sinabi niyo kanina? Tinatakpan ng Nanay Corazon ang mukha, nagiyak. Ganun talaga ang sinabi niya. Mahina raw ang bata, kahit pag-alagaan man isang araw, puro gugol lang. Naramdaman ko ang pagdidilim na paningin ko. Mahigpit na nakatiklop ang mga kamay kaya dumugo nang hindi ko namamalayan. Naisip ko noon na malupit si Rodrigo dahil niloko niya ako dahil itinago ang aking anak. Ngunit ngayon lamang ako nakaunawa na ang kalupitan niya ay walang hangganan. Hindi niya tinitignan si Sanchoy bilang isang anak. Tinitignan niya siya bilang isang asset na hindi pa dapat gamitin. Bumukas ang pintuan ng emergency room. Inilabas ng nurse ang kastre ni Sanchoy. Malit na oxygen mask ang nakaswat sa mukha niya. Nakapatong ng walang galaw. Putla ang mukha. Basa ang mapilik mata ng mga luha na hindi pa natutuyuan. Lumakad ako palapit. Hinawakan ang maliit na kamay niya na malamig. Bumaksa ang aking luha sa likod ng kamay niya mainit.
Nagdukmo ako at bumubulong, patawad anak, patawad ng mama. Dumating ng huli si mama. Pero matapos ang pahingingang tawat na ayon, ang puso ko ay hindi napuno lamang ng sakit. May ibang nagningas mas mainit at mas matalas kaysa sa lahat ng bagay. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, tunay kong gusto na ang isang tao ay mabayaran ang lahat ng kanyang kasalanan ng buo at tama, hindi dahil sa paghihiganti para sa aking sarili kundi dahil nangahas siyang gamitin ang sariling anak bilang instrumento para sa pera. Nang gabing iyon, tahimik ang ospital kaya marinig ko ang tunog ng mga makina ng medisina na regular na tumitibok sa tabi ng kama ni Sankoy. Nalipat na siya sa observation room. Mayroon pa ring fee sa kamay, maliit na oxygen mask sa ilong, hindi maayos ang tulog. Paminsan-minsan ay kungkot ang noo, ang maliliit na kamay ay nagsasara na parang natatakot sa isang bagay sa panaginip. Naupo ako sa tabi niya, isang kamay ang hawak sa kanya, isang kamay ang inilagay sa dibdib para paalalahanan ang sarili na manatiling kalmado. Naupo si Nanay Corazon sa upuan malapit sa bintana. Ang sugat sa noo ay nakatali na ngunit maputla pa rin ang mukha. Mula nang magtanong ako tungkol kay Rodrigo na nagpapanatili kay Sanchoy dahil sa mana, halos hindi na siya nagsalita ulit. Baka siya mismo ay hindi makaya ang katotohanan na ang anak na dati niyang ipinaglaban ay naging isang taong kayang sukatin ang sariling dugo at laman bilang isang kalakal. Halos alas 11 ng gabi nang dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto, agad akong tumingin. Isang babae na may sombrero at maskara na halos takpan ang buong mukha ang pumasok. Ang figura ay nagpapasama sa puso ko. Mula sa mata nito at bag na dala nito, agad ko siyang nakilala. Doon na ang babae na noon ay nakuha ang aking kasal at ngayon ang bagong asawa ni Rodrigo. Tumayo ako at hinila ang kumot para matakpan si Sanchoy. Malamig ang boses ko. Ano ang gusto mo dito? Ipinadala ka ni Rodrigo para agawin ang anak ko. Huminto si Donna sa pintuan. Tiningnan ako, pagkatapos tiningnan ang batang nakaratay sa kama. Ang mamata sa likod ng maskara ay mukhang mapula at pagod na pakaiba mula sa mataas na loop na naisip ko. Tumayo rin si Nanay Corazon, nagbago ang muka. Kapalmuran mong pumunta dito. Ngunit ang susunod na nangyari ay nakpahinto sa amin ni Nanay Corazon. Inalis ni Donna ang maskara pagkatapos biglang lumuhod sa sahig ng kwarto. Nanginginig ang dalawang kamay habang hawak ang bag. Nagtapon ng luha. Ate Maya, pakiusap na iligtas ninyo ako at ang anak ko. Hindi ko na kaya. Nanatili akong nakatayo, hindi lumapit para tulungan siyang bumangon at hindi rin agad sumagot. Sa harap ko ay ang tao na nakpaguho ng pamilya ko ngunit ang hitsura niya ngayon ay mas katulad ng isang hayop na napaipit sa isang sulok. Natawa akong mapait. Mapaos ang boses sa pagod. Iligtas kita. Alam mo ba kung sino ang kailangan ng pagliligtas nun? Ako at ang aking anak. Nasaan ka nun? Yumuko si Donna. Nanginginig ang balikat. Alam ko, ate. Alam ko na hindi ako karapat-dapat na makiusap. Ngunit ngayon, maliban sa inyo, hindi ko na alam kung saan hahanapin ng tulong. Pagkatapos ay tinahit niya ang manggas ng damit. Sa ilalim ng liwanag ng ospital na puti at malamig, nakita ko ang mapasa sa braso niya. May mga already yellowing, may ilan pang buga, itim mula sa pulso hanggang sa siko. Natapal NG, Nanay Corazon ang bibig. Jaama, natawa ng mapait si Donna. Nagulat si Nanay. Ang anak ni Nanay ay binabato ako tuwing umaga bilang almusal. Lasing, bubuhin. Natalo sa sugal, bubuhin. Kailangan ng pra, bubuhin rin. Isang beses nang may lagnat ako, binuhunan pa rin niya ang buhok ko sa sahig dahil ayaw ko siyang ibigay ang ATM card. Naging tahimik ang kwarto. Tiningnan ko ang mapasa. Hindi agad naawa. Ngunit hindi rin mapagpanggap na hindi nakikita. Nakwento si Donna na matapos nilang magpakasal, unti-unting nakita ni Rodrigo ang tunay niyang ugali. Sa simula ay inaalagaan pa rin siya nito, nanggako ng katayuan, bahay at pera. Ngunit ilang buwan lamang nasira ang negosyo. Nagsimulang maengganyo sa sugal. Ang malumang utang ay hindi pa nababayaran, nakdakdak pang bago.
Ang manangungutang ay pumupunta sa bahay, nagbabanta sa pamamagitan ng mensahe kahit sinasalpuhan sa harap ng opisina. Pinilit niya akong pumirmang promissory note, sabi ni Donna nang humikbi. Kapag hindi ako pumayag, bubuhin niya. Kapag napirmahan ko na, kukunin niya ang pera ng buo. Mahigpit na hinawakan ko ang gilid ng kama. Kaya pumunta ka sa akin para ikuwento ang kahirapan mo, sagot mo iyon, tanggapin mo. Tumingin si Donna sa akin, punong luha ang mamata. Kapag ako lamang ang magtitiis, hindi rin bale, ngunit paano ang aking anak? Natihil ako, inilapag ang kamay sa tiyan. Noon ko lamang napansin sa ilalim ng maluwag na damit, lumaki na ang tiyan. 5 buwan na akong buntis, sabi ni Donna nang nanginginig ang boses. Kahapon, sinuring ang doktor malamang na babae. Narinig ito ni Rodrigo at agad na bumatong baso sa sala. Itinuro ang mukha ko at sinabi, kung babae ang batang ito, ibebenta ko. Walang kwentang nilalang ang hindi kailangan ng bahay na ito. Nagpatingkat sa akin ang boses na iyon. Hindi lamang malupit ang pangungusap na iyon, pamilyar pa ito. Noon, itinuturing din ng pamilya ni Rodrigo ako bilang matres na dapat manganak na apo na lalaki. Ngayon ang babae na sumira ng kalagayan ko ay nakakaranas ng parehong impyerno. Ang pagkakaiba lamang ang Rodrigo ngayon ay nakakasindak ng higit pa. Nagbukas ng nanginginig si Don ng bag at inilabas ang isang maliit na flash drive at inilapag sa mesa. Alam ko na hindi kayo maniniwala sa akin. Dito ay may recording ng CCTV na lihim kong kopya mula sa sala. Si Rodrigo ay nakikipag-usap sa mga taga-singil ng utang. Pinagtatalakayang plano pagkatapos makuha ang pera ngang mana ni Sanchoy, ibebenta niya ang bata sa sindikato sa hangganan. Sinabi niyang pag-aalaga sa kanyang isa pang araw ay aksaya ng pagkain. Napayak si Nanay Corazon ng malakas. Yumelo ang dugo sa katawan ko. Tiningnan ko ang maliit na flash drive sa mesa ngunit parang tinitingnan ko ang isang time bomb na kayang pasabugin ang natitirang pagpapahalagang tao sa pamilyang iyon. Seryoso ka ba? Tanong ko nang malamig ang boses. Mabilis na umiling si Donna. Kung nagsisinungaling ako, hindi na ako makakamatay ng may kapayapaan. Nakasala ako. Inagaw ko ang asawa niyo. Naisip ko na sa pag-alo sa kanya, ang buhay ko ay magiging masaya ngunit hindi ko maaring hayaang saktan pa niya ang mabata. Hindi ko maari. Kinuha ko ang flash drive, malamig ang kamay. Sa isipan ko ay ang mukha ni Sanchoy na nakaratay sa kama. Ang huminga na mahina at ang tandang kapanganakan sa pulso. Hindi lamang gustong agawin ni Rodrigo ang pera niya, handang itapon ang anak ko tulad ng lumang gamit. Tiningnan ko si Donna, pagkatapos si Nanay Corazon, pagkatapos ang anak ko. Sa pagkakataong iyon ay naunawaan ko na hindi lang ako maaring umiyak, hindi lang maaring tumakas. Para mailigtas si Sanchoy, kailangang dalhin ang demonyo na iyon sa harap ng liwanag. Isinama ko ang flash drive sa lumang laptop na hiniram ko mula sa silid ng nurse. Nagliwanag ang screen na nagpapakita ng ilang folder ng video. Nakatayo si Donna sa tabi ko, paulit-ulit na nakasama ang makamay. Naupo si Nanay Corazon malapit sa kama ni Sanchoy, hindi naalis ang mata sa apo na matulog. Walang naksalita, ngunit sa maliit na kwarto na iyon ay marinig ko ang mabigat na pahingang bawat isa. Binuksan ko ang unang video. Medyo malabo ang larawan na record mula sa sulok ng aparador ng sapatos sa sala, ngunit sapat pa ring makita si Rodrigo na nakaupo sa sofa sa harap ng ilang estranyo. Sa mesa ay may latang ng beer, tabo na puno ng upos ng sigarilyo, at tumpok ng papel. Malinaw ang boses ni Rodrigo, medyo tataon dahil sa kalasingan, ngunit ang kalupitan ay tumatama. Kapag nakuha na ang pera, ayusin niyo ang bata, itapon sa kabila. Mayroon na magayos, basta huwag nang bumalik. Labis na nanginig ang kamay ko kaya halos mahulog ang laptop. Humikbi ng tahimik si Nanay Corazon at agad na tinakpan ang bibigda. Yumuko si Donna, nahulog ang luha niya. Pinaikot ko ang video muli. Isang pirma noon ay sapat na para isara niya ang bibig. Maling-mali ang paningin ko sa galit. Sa kanyang mata, ang aking buhay, ang anak ko,
at ang pagdurusa ko ay isang murang laro lamang. Isinara ko ang laptop at nanahimik ng matagal. Bumubulong si Donna, dalhin ito sa pulisya. Ate, magiging saksi ako. Tiningnan ko siya pagkatapos ang flash drive sa aking kamay. Hindi pa sapat. Nagulat si Donna. Bakit hindi sapat? Malinaw siyang nagsalita. Umiling ako. Mapaos ngunit mas malinaw ang isip kaysa dati. Sasabihin niyang lasing siya at basta nagsalita, sasabihin niyang na-edit ang video. Iakusahan kaniyang gumawa ang kwento dahil sa inggit at galit. Sa taong katulad ni Rodrigo, kahit isang maliliit na butas ay sapat para makatakas. Nanahimik si Donna, baka alam niyang tama ako, hindi tanga si Rodrigo, malupit siya, ngunit alam niyang kumita. Inilapag ko ang flash drive, lumabas ang masalita na malamig. Gusto ko siyang sabihing muli ang masalitang iyon habang ganap na siya sa sarili. Gusto ko siyang mahulog sa bitag na akala niyang siya mismo ang naghanda. Tumingin si Nanay Corazon sa akin ng may takot at pag-aalala. Maya, anong gagawin mo? Tiningnan ko si Sangkoy na matulog. Ang malilit na kamay ay nakaratay sa mahina-hinang dibdib na pababa patas. Papaniwalain ko si Rodrigo na takot ako, na kailangan kong pera at handang isuko ang kay Sanchoy kung bibigyan niya akong bahaging pera. Pagkatapos, kapag siya mismo ang nagsalita nga salitang iyon at mulat iyon ang magpapatunay na hindi ito basta-basta pagka. Pinunasan ni Donna ang luha at dahan-dahang tumayo. Uwi na ako. Tiningnan ko siya. Nagpatuloy siya nang nanginginig ngunit matibay ang boses. Magpapakunwari akong umiyak at humingi ng tawad sa kanya. Sasabihing umalis ako dahil natakot, ngunit natakpuan ko si ate. Sasabihin kong nahihirapan si ate sa pera. Basta bibigyan niyang pera si ate, handang pumirma si ateng papel ng pagsuko kay Sanchoy. Matagal ko siyang tiningnan. Ang babaeng ito sa harap ko ay naging sanhing pagguho ng pamilya ko. Ngunit ngayon ay napaipit din siya ng parehong demonyo. Hindi ko siya pinatawad. Hindi pa man, ngunit kailangan ko siya. Kaya mo ba? Tanong ko. Inilapak ni Donna ang kamay sa tiyan. Nagpapakitang pagsalong may takot ang mga mata. Para sa aking anak kaya ko. Kinabukasan, bumalik si Donna sa bahay ni Rodrigo. Bago umalis, ibinigay niya sa akin ang numero ng kaibigan niyang isang investigative journalist na si Arman. Sinabi niyang si Arman ay nakatulong na sa ilang babaeng biktima ng VAWC para makalap ng ebidensya. Magpapadala ako ng lokasyon. Kapag may mangyari, alam niya kung kanino dapat magulat. Tumango ako at nai-save ang numero. Bukod diyan, lihim ko ring inihanda ang pangalawang telepono, powerbank, at isang lumang social media account. Kung mangangahas si Rodrigo ang kahit ano, hahayaan ko na makita ang buong mundo ang tunay niyang mukha. Sa hapon, nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Rodrigo. Maya, kalimutan na ang nakaraan. Kahit papaano, mag-asawa tayo nun. Alam ko na nahihirapan ka, ngunit hindi mo rin kayang alagaan ang bata na iyon. Kung gusto mong tapusin ito ng maayos, ibigay ang iyong kondisyon. Binasa ko ito at kahit nagalit ako, napansin ko na nagsimula na siyang magpanggap ngayon na mabuti ang loob. Malalim na huminga at pilit na sumagot ng mahinahon. Kung gusto mong kausapin ng malinaw. Wala na akong lakas para makipagtalo. Kung tunay kang gustong tapusin ito ng mayos, sabihin ang iyong kondisyon. Halos agad siyang sumagot. Magkita tayo sa lumang bahay ni nanay, maliwanag doon, walang nakakaalam. Magdala ako ng papel at pera, dalhin mo ang bata, hahayaan kitang umalis ng mapayapa. Tiningnan ko ang mensahe, malamig ang puso. Mas mabilis siyang natikman kaysa inaasahan ko. Palaging naniniwala ang sakim na tao na lahat ay may presyo. Naniniwala siyang ganun din ako. Nang gabing iyon ay matagal akong umupo sa tabi ng kama ni Sanchoy. Matulog pa rin siya. Ang maliit na muka ay maputla pa rin, ngunit ang kamay ay kumakama sa daliri ko parang natatakot na mawawala ako. Nagdukmo ako at hinagkan ang noo niya. Bumubulong, patawarin mo si mama na kailangan kong umalis sandali.
Ngunit nangangako si Mama alis si Mama para hindi ka na natatakot pa. Tumayo si Nanay Corazon sa likod ko, mapaos ang boses. Sasama si Nanay Corazon sa iyo, umiling ako. Dito na kayo at bantayan si Sanchoy. Si Rodrigo ang dapat harapin ko. Ako lamang. Nang gabing bago ang araw ng pagtatagpo, hindi ako natulog. Muling sinuri ang telepono, recorder, GPS, numero ni Arman at lahat ng magagamit ko para protektahan ang sarili. Alam ko na ang isang maling hakbang ay maaring magpawalang hindi lamang ng ebidensya kundi ngang buhay ko rin. Ngunit alam ko rin na ang mahinang babaeng pumirma ng papel habang umiyak 3 taon na ang nakakaraan ay patay na. Bukas hindi ako pupunta para humiling ng katarungan kay Rodrigo. Papapunta ako para hayaan siyang maghukay ng sariling libingan. Nang sumunod na gabi, inilabas ko si Sanchoy mula sa ospital ayon sa plano. Ang doktor ay hindi pumayag, kaya humingi lamang akong pahintulot na ilabas siya ng ilang oras. May kondisyon na lagi kaming magdala ng gamot talang medikal at dapat agad bumalik kung humina ang hininga niya. Sa katotohanan, nang yakapin ko siya palabas ng pintuan ng ospital, parang niyurakan ang puso ko. Alam kong sinasama ko ang batang may sakit sa isang mapanganib na laro, ngunit kung hindi ganito, hindi kailanman ipapakita ni Rodrigo ang tunay niyang mukha. Madilim ang lumang bahay ni Nanay Corazon. Kinarga ko si Sanchoy at naupo sa upuan ng kahoy sa gitnang sala. Malapit sa akin ay nakatago ang isang telepono nag-livestream ng lihim sa account ni Arman. Isang telepono pa ang nasa bulsa ko, nagtatala ang tuno mula pa kanina. Si Donna ay nakatayo malapit sa pintuan, nakayuko, nagpapanggap na naging matagumpay siya sa pagkumbinsi sa akin. Si Nanay Corazon naman ay nakatago sa likod ng lumang kurtina sa loop na silid, nanginginig ang makamay habang hawak ang rosaryo. Mga 10:00 ng gabi, mula sa labas ay narinig ang tunog na motorsiklo at yabag ng pa. Pumasok ng una si Rodrigo, sinundan ng 2 katuwang, nakasuot siya ng maitim na jacket. Nakayos ang buhok at ang ngiti sa mukha ay nagpaparamdam sa akin ng kirot. Pagkakita sa akin na nakaupo nang niyayakap si Sanchoy, agad siyang naupo sa upuan sa harap ko. Maya, mabuti na binalikan mo ang tamang landas. Kahit papaano, mag-asawa tayo nun, hindi ko gusto ang gulo. Tiningnan ko siya, nagsisika pang manatiling kalmado. Lumi si Sanchoy sa dibdib ko. Sumilaw si Rodrigo sa bata ng isang tingin, pagkatapos lumingon kay Donna. Magaling, mas madaling makipag-usap ang babae sa babae. Yumuko si Donna. Natawa ng sarkastik si Rodrigo at inilabas ang tumpok ng papel mula sa bag. Ito, pirmahan mo pahayag ng pagsukong karapatang pangalaga, kasunduan na hindi ka naghahabla ng mana at hindi nagbabangon ng lumang problema. Matapos mong pumirma, bibigyan kita ng 200,000 piso. Isipin mo itong bilang ganti ng ating relasyon nun. Tiningnan ko ang tumpok ng papel at halos natawa. 3 taon na ang nakakaraan, inagaw niya ang aking anak sa pamamagitan ng papel. 3 taon pagkatapos, naniniwala pa rin siyang maari niyang isara ang aking bibig sa pamamagitan ng papel at pera. Sinadya kong dahan-dahan na basahin ang mapapel, nagpapalampas ng oras. 200,000 piso para mabili ang 3 taon ng aking pagdurusa. Huminglay si Rodrigo, nagsimulang maging walang pasensya. Huwag nang magdrama, hindi mo rin kayang alagaan siya. Madalas may sakit ganyan, sapat ba ang pera sa ospital mo para ilang araw? Dahan-dahan kong tinanong, kapag isinuko ko, aalagaan mo ba siya? Tiningnan niya ako na parang naniniwala akong tanga ako. Kung maalagaan, aalagaan. Kung hindi, depende sa kapalaran. Ngumuya si Donna ng labi. Nanginginig ang balikat niya. Sa screen ng nakatagong telepono patuloy na lumalaki ang bilang ng nanonood ng livestream. Nagpaabot na si Arman ng link sa mga kinaukulan. Bago pa ako makapagsalita ulit, biglang tumingin si Sanchoy pataas. Hindi ko alam kung narinig niya ang recording na sinadya kong iPlay ng mababa ang volume o kung sensitibo ang mga bata sa kasamaan tinitingnan niya. Si Rodrigo nang may nangungulumot na mga mata at tanong sa mahina niyang boses.
Papa, totoo ibebenta mo ako? Naging tahimik ang kwarto. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Rodrigo. Tumingin sa bata pagkatapos sa akin. Biglang naging kutsilyo ang mga mata. Sino ang nakturo sa iyo na magsalita ng ganyan? Natakot si Sanchoy at naktago sa bisik ko. Sa sandaling iyon, napakinggan ng bahagya ngunit malinaw ang recording mula sa flash drive na dati. Kapag nakuha na ang pera, ayusin niyo ang bata. Itapon sa kabila, biglang nakbago ang mukha ni Rodrigo. Tumayo at sumulong sa direksyon ng telepono. Niyakap ko ang anak ko at umurong habang si Donna ay biglang humarang sa daan niya. Rodrigo, tama na, huwag nang magsasaktan pa. Namulat si Rodrigo. Hindi makapaniwala na ang babaeng noon ay ganon katakot sa kanya ay naglakas loob na sumalungat. Ikaf, kinikanulo mo ako. Umiyak si Donna ngunit hindi umurong. Hindi kita kinakamping ang kaaway. Ayaw ko lamang na gawin ang bata naming daraanan ng pagkakamali. Narinig ang marahas na sampal, bumagsak si Donna sa sahig, isang kamay niya ang hawak sa tiyan, namutla ang mukha sa sakit. Sumisigaw ako samantalang inilabas ni Rodrigo ang isang maliit na patalim na natuklap mula sa bulsa. Ang kidlat ng bakal sa ilalim ng dilaw na ilaw ay nagpaya sa nakatagong si Nanay Corazon. Sinuman ang magtataksil sa akin ay mamamatay, sigaw niya nang namumula ang mata, wala akong makukuhang pera, walang magiging mapayapa. Lumangaw ang dalawang katuwang, ngunit bago pa nila ako mahipo, biglang naputok ang pintuan ng kahoy. Tigil. Huwag kumpas. Sinalakaing pulisya ang loob mula sa bakuran. Sa parehong oras, pumasok si Arman at ilang ibang tao, isang tumulong kay Donna, ang iba ay hinawakan ang dalawang katuwang ni Rodrigo. Niabos ang braso ni Rodrigo at nahulog ang patalim sa sahig ng may malakas na tunog. Akala ko tapos na ang lahat. Ngunit habang nagpuposas, biglang natawa si Rodrigo. Isang mapaos na tawa na nakpatingkad sa buong kwarto. Lumingon siya sa akin pagkatapos itinuro ang loob ng silid kung saan lumabas si Nanay Corazon nang nanginginig. Iniisip ninyong ako ang pinakamasama, tanungin niyo ang matandang babae na iyon. Sino ang unang nakmungkahi na itago ang bata kay Maya? Nanigas ako. Naging walang laman ang buong kwarto. Lumingon ako kay Nanay Corazon. Nakatayo siya doon. Nangginginig ang magalabi, dumadana ang luha. Natawa ng sarcastic si Rodrigo. Nung panahong naalangan pa ako, siya ang nagsabi, panatilihin ang apo na lalaki. Si Maya ay mahirap, hindi bagay na alagaan ang dugo ng aming pamilya. Siya ang nagpayo na sabihin na namatay na ang bata, para masakit ng isang beses tapos na. Tiningnan ko si Nanay Corazon parang ngayon ko lamang natamaan ang isang malakas na sampal. Naglakad siya ng humihiyang at lumuhod sa harap ko. Ang dalawang kamay ay kumapa sa maalikabok na lupa, sumabog ang iyak. Nakamali si Nanay Corazon. Parusahan ng Diyos si Nanay Corazon, Maya. Noon ay palalong si Nanay Corazon. Takot ang Nanay Corazon na mawala ang apo. Naisip ng Nanay Corazon na ang pamilya ng ama ang may karapatan. Hindi inaasahan ng Nanay Corazon na ganito na ang mangyayari. Nakatayo ako nang nanigas isang kamay na niyayakap si Sanchoy. Akala ko si Nanay Corazon ay nadala lamang ng kasamaan ni Rodrigo. Pala ang unang kutsilyo na tumagos sa buhay ko ay nagmula sa babaeng nakaluhod ngayon sa paa ko. Sa labas ay nagbubugaw ang sirena ng pulis. Inilabas si Rodrigo, nakatitingin sa amin ng may punong ang put. Biglang niyakap ni Sanchoy ang liko. Nanginginig pa rin ang katawan ngunit mas malinaw na ngayon ang boses. Mama, ang dalawang salitang iyon ay nakpaluha sa akin. Sa gitnang lumang bahay na guho sa pagitan ng sirena, iyak, at nahuling pag-amin niyakap ko nang mahigpit ang anak ko. Hindi ko alam kung maaari ko pa rin na patawarin ang sinuman. Ngunit alam ko simula ngayon, walang makakakuha pa ang anak ko. Ibinalik ko si Sanchoy sa ospital bago magumaga. Ilang oras pagkatapos, ang livestream na inimba ni Arman ay kumalat ng mabilis sa social media. Tinawag ng mga tao si Rodrigo na mas masama pa sa hayop, si Marichel na tiyahin na walang puso at lahat ng kasangkot sa masamang planong iyon.
Ngunit sa gitna ng unos na iyon, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan, pagod na pagod lamang. Muling nadala ang si Sanchoy sa pagpapagamot, natulog siya ng maayos, ang maliliit na kamay ay nangangama pa rin ng daliri ko. Naupo ako sa tabi niya, walang laman ang isip, inaresto si Rodrigo, protektado si Donna, naupo si Nanay Corazon sa koridor na parang taong nawalan ng diwa. Naisip ko na pagkatapos ang gabing iyon ay maari na akong huminga ng maluwag ngunit hindi pa iyon pinapayagan ng tadhana. Kinaumagahan, tinawag akong doktor sa kanyang opisina, inilagay sa harap ko ang tumpok ng talaan. Ang kondisyon ng pusong anak niyo ay mas malubha kaysa sa inakala namin. Kailangan niyang mag-opera sa loob ng 1 buwang ito. Sinapit ang lalamunan ko, ngunit sinubukang manatiling kalmado, kahit makano, hahanapin ko. Tiningnan akong doktor ng may habag. Ang problema ay hindi lamang iyon. Binuksan niya ang ibang resultang test. Nakakita kaming bakas ang gamot pampakalma sa dugo niya. Maliit ang dosis, ngunit parang binigay ito ng matagal. Maari itong makasama sa utak at nervous system niya. Yumelo ang buong katawan ko. Ang talaan sa kamay ko ay nahulog ng nagahambog. Agad na naisip ko si Sanchoy sa lumang bahay laging mukhang pagod at mabagal. Inakala ko dahil sa karamdaman. Hindi ko inakala na may taong nangahas na gawing tulad ng anino ang buhay niya. Malikaya, Dok? Tanong ko nang nanginginig. Umiling ang doktor. Malinaw ang resulta, makipagtulungan po kayo sa kinaukulan. Lumabas ako sa opisina ng hilo ang mabinti. Nagvibrate ang telepono ko. Hinihiling ng pulisya na pumunta para sa karagdagang pahayag. Nakahanap sila ng bagong ebidensya tungkol sa maaset ni Sanchoy. Sa opisina ng pulisya, ipinaliwanag ng opisyal, pinagihinalaan naming pinalsipika ni Rodrigo ang mga dokumento para maibenta ang bahay na dapat mapunta kay Sanchoy. Bahagi rin ng trust fund ay na-withdraw na sa pamamagitan ng komplikadong transaksyon. Mukha ba nilang plano nilang tumakas? Hindi ba dapat hintayin hanggang 5 taong gulang? Oo, ngunit pinalsipika nila ang Certificate of Health, lagda ng guardian, at gumamit ng middleman para makuha ito. Mukha bang plano nilang lumisan? Ikinulong ang mga mata. Lahat ng patong-patong na clue sa isip ko ay malupit na nagtipon sa isang bilog ng sutil kasakiman, lihim, kataksilan, kasinungalingan na nagsalubong. Sa huli ay sumira sa isang walang kasalanang bata at sa aking buhay. Nang lumabas sa opisina ng pulisya, nagring ang telepono, hindi kilalang numero, gusto ko sanang tanggihan, ngunit hindi ko alam kung bakit tinupad ko. Ang boses ng isang matandang lalaki ay lumabas. Si Inang Maya po ba ito? Ina ni Sanchoy? Kayo po ay sino? Ako po, si Abogado Ramos, personal na abogado NG Yumaong Mang Domingo. Mabilis na naktibok ang puso ko. Mang Domingo ang dating biyenan ko. Ang tanging tao sa pamilyang iyon na nagpakita sa akin ng kabutihan. Nagpatuloy ang lalaki. Mayroon po kaming talaan na dapat napunta sa inyo 3 taon na ang nakakaraan. Kung nais ninyong iligtas ang inyong anak, kailangan po kayong makipagkita sa akin agad. Nanatili akong nanigas, malamig ang kamay na hawak ang telepono. Binanggit naman ni Abogado Ramos ang buong ng pangalan ni Sanchoy na nakalagay sa tunay na birth certificate. Sanchoy Domingo Santos Pangalang, Camila Mang, Natuang Nakalan, ako, si Rodrigo, at si Mang Domingo. Agad akong pumunta sa kanya sa isang lumang law office. Sinalubong ako ni Abogado Ramos, isang lalaki na nasa 60 taon. Ikaw ay kaparehong sinasabi ni Mang Domingo, isang malakas na babae na naghihirap ngunit kapag bumangon, hindi na madaling matumba. Sumikip ang lalamunan ko. Naglagay siyang maliit na metal na kahon sa harap ko, nakatakip pa rin ng selyo at lagda ni Mang Domingo. Paumanhin. Ang talaan na ito ay natagal ng maimbak. Pagkamatay ni Mang Domingo, sinubukan ko kayong hanapin. Ngunit sinabi ngang pamilya ni Rodrigo na lumabas na kayong bansa at ayaw nang makipaugnayan sa bata. Kasinungalingan na naman. Binuksan ni Abogado Ramos ang kahon.
Sa loob nito ay isang flash drive at isang testamentong sulat kamay. Pinaikot niya ang video sa flash drive. Sa screen ay si Mang Domingo na nakaratay sa Kama NG Hospital Payat ngunit matalas pa rin ang magamata. Adi, sabi niya ng mahina, kung nakikita mo ito, malapit na ang aking oras. Nalaman ko na ang plano nina Rodrigo at Marichel. Hindi ko inaasahang sa kanilang maamata ang isang bata ay susi lamang ang alkansya. Umubos siya at nagipatuloy. Nagibago ko na ang testamento. Lahat na asset para kay Sangkoy ay hindi mapupunta kay Rodrigo o sinuman sa pamilya nila. Ang taong nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanya hanggang sa kanya ay 18 taong gulang ang magiging legal na tagapamuno nga asset na iyon. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Kung isang araw ay buhay pa si Maya at natakpuan na ang kanyang anak, ibigay ang lahat ng ito sa kanya. Siya ang ina ng batang iyon. Ang utang ng aking pamilya sa kanya ay hindi kailanman mababayaran. Napayak akong walang humpay. Pala, may isang taong nakaalam ngang katotohanan at nagsikap na mag-iwan ng landas ng pag-asa para sa amin. Pinigilan ni Abogado Ramos ang video. Ang huling clause ay napakahalagang tandaan. Sinuman ang napatunayang nag-abuso, nag-impluensya, o ginamit ang bata para sa personal na kapakinabangan ay mawawalan ng lahat ng karapatan. Sa ebidensyang mayroon kayo, si Rodrigo ay walang butas na maari pa niyang tahulin. Sa sandaling naramdaman ko ang bahagyang kaluwagan, inilabas ni Abogado Ramos ang isa pang sobre, mayroon pa kang kailangang malaman. Inilabas niya ang resulta ng DNA test na matagal na. Ang nakasulat sa itaas ay nakpahintulot sa akin ngang ilang segundo bago maunawaan. Si Rodrigo ay walang gugnayang dugo sa Mang Domingo. Nalaman ito ni Mang Domingo nang guli na paliwanag ni Abogado Ramos. Ngunit ang unang nakaalamay si Marichel. Siya ang nakahanap ng resulta ng test na ito at patuloy na naksulsulan kay Rodrigo para agawin ang natatakot na kapag lumabas ang katotohanan, ang kapatid niya ay wala nang makukuha. Naupo akong nanigas. Lahat ng piraso ng palaisipan ay ngayon ay malupit na naktipon kasakiman, lihim, kataksilan, kasinungalingan na naksalubong at sa huli ay sinira ang isang walang kasalanang bata at ang buhay ko. Matibay ang tingin ni Abogado Ramos sa akin. Ate Maya, kung pumapayag kayo, mula ngayon ay magiging legal na kinatawan ko kayo at si Sanchoy. Ang unang gagawin natin ay i-freeze ang lahat ng kahina-hinalang transaksyon, ibalik ang legal na karapatang pangalaga sa inyo at hiling sa korte na maglabas ng emergency order para protektahan ang mga asset ni Sangkoy. Pinaka-importanteng gagamitin natin ang testamentong ito para iligtas siya. Tinignan ko ang gapanggalan ni Sangkoy sa testamento pagkatapos ay inisip ang anak ko na mahina ang gininga sa Kama NG Hospital. Sa unang pagkakataon pagkatapos ngang napakatagal, naramdaman ko na may hawak akong tunay na pag-asa. Hindi para sa paghihiganti, kundi para makuha ang karapatan ng aking anak. Tumingin ako kay Abogado Ramos at pinunasan ang luha. Matibay ang boses. Pumapayag ako. Pakiusap na tulungan ninyo akong iligtas ang anak ko. 3 araw pagkatapos ng pulong na iyon, nagsimula ang legal na proseso. Tinanggap ngang korte ang aming emergency petition. Na-freeze ng bangko ang lahat ng transaksyon na may kaugnayan sa trust fund ni Sanchoy. Mabilis na kumalat ang balita. Hindi malaman kung paano, nalaman ito ni Marichel. Nang gabing iyon ay patuloy na tumatawag ang telepono ko. Sa simula ay mensaheng punong galit. Pagkatapos ay mga tawag na hindi ko sinasagot. Pagkatapos ay voice message. Ang boses ni Marichel ay mataas at punong put. Pakawalan ang bata. Dugo ngaming pamilya siya. Wala kang karapatang kumuhang lahat ng mana ng aming pamilya. Iniingatan ko ang lahat ng mensahe bilang ebidensya ayon sa payo ni Abogado Ramos. Ang ospital ay naging isang ligtas na lugar para sa amin. Natukoy na ang schedule na operasyon ni Sanchoy. Mahina pa rin siya, ngunit paminsan-minsan ay mas mulat na. Mama,
Masakit ba ang operasyon? Tanong niya isang araw. Ngumiti ako, matutulog lang si Sanchoy sandali. Pagising mo, nandiyan na si mama sa tabi mo. Tumango siya ng mahinahin. Ang pagiging masunurin niya ay lalong nagpapasama sa puso ko. Inisip ko na nakontrol na ang lahat. Inaaresto si Rodrigo, protektado si Donna, matapat na si Nanay Corazon na nagbabantay sa apo, ngunit minamalit ko ang kaululan ni Marichel. Umagang iyon. Drizzle ang ulan. Lumapit si Nanay Corazon sa labas para tumanggap ng tawag ni Abogado Ramos. Bumaba naman ako sa cafeteria para bumili ng lugaw. Sankoy, hintayin mo si mama. Sandali lang, sabi ko. Mahina siyang ngumiti at kumaweng ang kamay na may ivy. Hindi ko inakala na iyon ang huling payapang tanawin bago dumating ang bangungot. Hindi pa 10 minuto ako sa cafeteria. Pagbalik ko, bukas ang pintuan ng kwarto, nahulog at nabasag ang mangkok ng lugaw sa kamay ko, bakanta ang kamangang ospital, ang ife ay mahiwagang natanggal, ang kumot ay nakabalandra. Nakatayo roon ang maliit na pulang sasakyang laruan ni Sanchoy sa unan, ngunit nawala ang aking anak. Nanigas ako sandali, pagkatapos ay tumakbo sa koridor habang sigaw. Sanchoy, nasaan? Nasaan ang anak ko? Lumingon si Nanay Corazon, tumingin sa loob kwarto at nahimatay. Nagdatipunan ang manars at mga pamilya ng ibang pasyente. Para akong nasisiraan ng ulo, hinahawakan ang uniforme ng bawat nurse at nagtatanong kung may nakakita sa anak ko. Agad sinuri ng security personnel ang CCTV. Nakatayo akong sa monitor room. Mahigpit na kumakama ang kamay sa mesa. Ipinapakita na screen ng recording. Isang babaeng nakasuot ng uniformanan, nas na may maskara ang naktula ng kastre papasok sa kwarto ni Sanchoy. Mabilis na gumawa ang isang bagay, pagkatapos ay kinuha ang anak ko sa kastre, tinakpan ng kumot, nang malakpasan ang kamera sa dulong koridor, sandaling tumingin pataas. Si Marichel iyon. May sakit sa puso ang anak ko. Maaring mamatay siya, sigaw ko sa silid NG Seguridad. Lahat ay nakakasamok. Tinawagan ang pulisya, ngunit maingat na pinlano ni Maricel ang lahat. Gumamit siyang pekeng ID, pekeng uniforme, at lumabas sa pamamagitan ng daanan ng basura. May naghihintay ng maliit na van. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nagring ang telepono ko. Video call mula sa hindi kilalang numero. Alam ko kung sino ito. Nang sagutin ko, lumabas ang mukha ni Marichel. Magulo ang buhok, namumula ang mata. Sa likod niya ay isang madilim na bodega. Inilipat ng kamera si Sanchoy nakagapos sa isang plastik na upuan. May tape sa bibig, punong takot ang mamata. Marichel, ano ba ang ginagawa mo? Pakawalan mo siya, sigaw ko. Natawa siyang malamig. Ang anak mo, 3 taon, sino ang nag-alaga? Aming pamilya. Ngayon ay darating ka para kumuhang lahat ng pera niya. Ganon lang kaluwag? Ano ang gusto mo? Dalhin ang lahat ng papel ng manadon, pumunta kang mag-isa. Kapag nakita ko ang pulisya, itatapon ko ang bata sa ilog. Siya ang pamangkin mo. Gusto mong hindi kumita. Walang makakakuha. Bago pa ako makasagot, biglang nagkadyang si Sanchoy. Namulat ang mga mata, hinihingal, nagsisimula nang lumabo ang mukha. Kamba na siya, alisin ang tape, pahintulutang huminga siya, sigaw ko. Nagulat din si Maricel. Ngunit sumigaw siya. Daling ang magapapel doon. Dali. Naputol ang tawag. Nakatayo ako sa koridor ng ospital. Nanginginig ang kamay. Huminging ang katahimikan ang pulisya. Ngunit ang imaheng ang mukha na namumutla ni Sanchoy ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Wala ng oras ang anak ko, sigaw ko. Hindi na ako naghihintay ng sinuman. Kinuha ko ang bag na may pekeng dokumento na inihanda ni Abogado Ramos at tumakbo patungo sa paradahan. Tumama ang ulan ng mas malakas. Binabalewala ko ang mga tawag sa likod ko. Alam ko lamang na ang anak ko ay nasa kamay ng isang siraan ang isip at bawat minuto ay maaring maging huling minuto niya.
Nagmaneho ako sa gitna ng malakas na ulan, mahigpit na kumakama ang makamay sa manibela. Ang daan patungo sa bodega sa tabi ng ilog ay maputik at madulas. Sa malayo ay makita ko ang mahinang liwanag mula sa puwang na nakalawang na pintuan ng bodega. Pinara ang kotse ng kaunti ang layo, isinukop ang mga dokumento sa damit pagkatapos ay bumaba. Malamig ang hangin sa mukha, ngunit hindi ko ito naramdaman. Sa isip ko ay isa lamang ang bagay, si Sanchoy ay dapat mabuhay. Itinulak ang pintuan ng bodega na bahagya ng nakabukas. Sa loob, madilim at maalikabok ang amoy. Sa gitnang bodega sa ilalim ng sabit na ilaw, nakatayo si Maricel sa tabi ng upuan kung saan nakagapos si Sangkoy. Hawak niya ang isang maliit na patalim na natuklap. Nakita ako ni Sanchoy at umiyak. Mama, ina, gusto ko sanang tumagbo, ngunit agad inilagay ni Maricel ang patalim malapit kay Sangkoy. Tumigil doon. Huminto ako at itinayo ang dalawang kamay. Maricel, narito na ako, may kasama na ang madokumento. Pakawalan muna si Sanchoy, may sakit sa puso siya, hindi siya kakayanin. Natawa ng hysterical si Maricel, sakit sa puso? Ano ang pakialam ko? Mula nang ipanganak siya, di naming purihin ni nanay. Si tatay ay nag-iwan ng mana para sa kanya. Si Kuya Rodrigo ay nagpanatili sa kanya dahil sa pera. At ako ay anak na babae, basura. Dahan-dahan kong inilapag ang mga dokumento sa isang lumang kahon. Walang nagsabi sa iyo na saktan ang isang bata para patunayan ang iyong halaga. Alam mo ba? Sumigaw siya. Buhay ko, lagi kong naririnig ang babae ay susundan ng asawa. Ang manang pamilya ay para sa anak na lalaki. Si nanay ay mas mahal pa siya kaysa sa akin. Si tatay nang mamatay ay nag-iwan ng lahat para sa kanya. Siya, kakasilang niya lang ay may lahat na. Ako, sumisihay para sa bawat sentimo. Pumito ang boses, puno na galit at kawalan na pag-asa. Ngunit hindi humalaw ang patalim sa kamay. Sinisikap kong palawigin ang oras. Alam kong papunta na ang pulisya. Biglang mula sa labas ay narinig ang yabag. Nagbago ang mukha ni Maricel. Nagdala ka ang pulisya. Hindi, nag-iisa akong dumating. Ngunit nawala na ang kontrol niya. Hinawakan ang buho ni Sanchoy. Inilapit ang patalim sa lig. Sumigaw si Sanchoy, "Mama, tulong." Ang sigaw na iyon ay pumunit, "Nege puso ko." Lumuhod ako. Maricel, pakiusap, huwag saktan ang anak ko. Sa sandaling iyon, bumukas ang likot na pintuan ng bodega. Pumasok si Nanay Corazon basang-basa, humihiyaw. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Tumingin siya kay Maricel, pagkatapos kay Sanchoy. Pumutla ang mukha. "Maricel, ilagay ang patalim, anak." Natigil sandali si Maricel, pagkatapos natawa ng mapait. "Nanay din ay narito, mabuti, magtitipon ang lahat." Lumuhod si Nanay Corazon sa harap ng anak. "Kasalanan ng nanay, kasalanan ng lahat, Maricel. Masyadong pinangibabawa nanay ang apo na lalaki. Tanga ang nanay. Sinaktan ng nanay si Maya at siniyaktan ka rin. Kung may galit ka sa nanay." Itusok ang nanay, ngunit pakawalan ang bata. "Wala siyang kasalanan, anak." Umiyak si Maricel, ngunit ang iyak niya ay nakakatakot. "Kung noon ay hindi mapanghilingan ang nanay, hindi ako magiging ganito. Sa mata nanay, lagi akong natatalo sa batang ito." Nakamutsahig si Nanay Corazon at lumapit. "Nanay, pakiusap, anak, nawalan na nga anak na lalaki ang nanay. Huwag hayaang mawalan din ang nanay ngang anak na babae." Ilapag ang patalim. Mayroon pa ring pakakataon. Umiling si Maricel. Labis na nanginig ang kamay. Huli na. Walang makakatanggap ng kahit ano. Walang mabubuhay ng maayos. Biglang inihawak niya ang patalim kay Sanchoy. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Lumukso ako, ngunit si Nanay Corazon ay mas mabilis. Sumugot siya sa harap, tinaklasan ng katawan si Sanchoy. Tumagos ang patalim sa tiyan niya. Naging tahimik ang bodega. Binitawan ni Maricel ang patalim. Ang mata ay nalif na tinitingnan ang dugo na nagbabad sa damit ng ina. "Nanay, ina,
Tumakbo si Sangkoy, Lola. Tumakbo ako para suportahan si Nanay Corazon na bumaksak. Dumaloy ang dugo sa pagitan ng aking mga daliri. Mahigpit siyang dumakap sa pulso ko. Hinihingal ang boses. Iligtas si Sanchoy. Huwag pag-alalahanan ang Nanay Corazon. Umiyak ako habang pinipindot ang sugat. Nanay Corazon, huwag na pang magsalita. Mabubuhay ang Nanay Corazon. Ngunit ang mamata niya ay patuloy na nakamasid kay Sanchoy. Naputok ang pintuan ng bodega. Sinalakay ng pulisya ang loob. Dinakma si Maricel na umulit pa rin ng bumubulong, hindi ko si Nadia, hindi ko si Nadia. Ay hindi na ako nakarinig na kahit ano. Dahil sa sandaling iyon, biglang natahimik si Sanchoy. Lumingon ako, nakaupo pa rin siya sa upuan. Namumutla ang mukha, nalulunod ang mga mata, halos hindi na gumagalaw ang dibdib. Sanchoy. Tumakbo ang isang pulis at binuksan ang gapos. Niyakap ko siya nang nararamdaman ang humina niyang katawan. Bumugaw ang sirena ng ambulansya mula sa malayo. Kinarga ko siya at tumakbo palabas. Bumabasag sa ulan habang umiyak. Huminga ka. Anak. Si mama ito. Huminga ka. Nang gabing iyon, sa gitnang sirena at asul-pulang liwanag, niyakap ko lamang ng mahigpit ang anak ko, nagmamakaawa sa Panginoon na huwag siya kunin muli sa akin. Dumating ang ambulansya sa ospital nang tumatahol ang sirena. Tumakbo ako kasunod ng kastre, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Sanchoy. Isang doktor ang lumingon sa akin. Ang pamilya, manghanda, iniabot sa akin ang pahintulot. Labis na nanginig ang kamay habang pinipirmahan. Hindi na ako humiling ng kahit ano pa. Nagmamakaawa lamang na mabuhay ang anak ko. Sa koridor, ang si Nanay Corazon din ay dinala sa emergency room. Bago sarado ang pintuan, pa rin niyang nakuha ang kamay ko. Iligtas si Sanchoy. Huwag pag-alalahanan ang Nanay Corazon. Nakatayo ako sa pagitan ng dalawang emergency na pintuan. Sa isang tabi ang anak ko, sa kabilang tabi ang babaeng minsan ay sumirang buhay ko, ngunit kakaisakripisyo lang ng sarili niya para sa apo. Sa magang umaga, dinala si Rodrigo sa ospital para sa pagsusuri. Sa pagdaan sa silid-nega operasyon, nakita niya ang nagliliyab na pulang ilaw. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mamata, ang bata. Kumusta siya? Natatarantang tanong niya. Tiningnan ko ang lalaki na dati kong asawa. Ang mukha na noon ay pinakatiwalaan ko, ngunit ngayon sa aking mga mata, siya ay isang duwarde lamang. Hindi ka karapat-dapat na maging isang ama, sabi ko ng tahimik. Yumuko si Rodrigo. Nanginginig ang balikat. Pagkatapos ay umiyak. Ngunit ang maluha na iyon ay huling dumating na, 3 taon ang huli. Kalaunan nalaman ko mula kay Abogado Ramos na sina Rodrigo at Maricel ay hinaharap ng maraming kaso, si Donna at ang sanggol ay ligtas at naging pangunahing saksi. Lahat sa kwentong ito ay sa huli ay kailangang harapin ang resulta ng kanilang magawa. Ang operasyon ni Sanchoy ay ilang oras ang tagal. Nahintay ako sa koridor. Mahigpit na nakatiklop ang makamay. Nang lumabas sa wakas ang doktor, halos hindi na ako makatayo. Inalis ang maskara, pagod ang mukha ngunit lumambot ang mga mata. Congratulations, nanay, nakalagpas ang bata sa krisis. Bumaksak ang mga tuhod ko sa gitnang koridor. Lahat ng lakas ko ay parang naubusan. Umiyak akong walang humpay. Iniyak ang 3 taong nawala at nagpapasalamat dahil sa huli ay nakarinig pa rin ako ng mabuting balita. Ilang araw pagkatapos, natapos ni Abogado Ramos ang lahat ng legal na proseso. Naibukod ang ma-asset ni Sanchoy sa isang espesyal na trust fund para sa kanyang pagpapagamot at edukasyon. Wala akong kinuha ni sentimo para sa sarili. Bahaging kompensasyon ay ginamit para sa pagtatayo ng isang maliit na organisasyon para sa nga batang biktima ng karahasan. Pagkatapos ng pagbawi, nagupa si Nanay Corazon ng maliit na kwarto malapit sa aming tirahan. Tuwing umaga ay darating siya na may dalang lugaw o prutas. Pagkatapos ay tahimik na upo sa teras at titiknan si Sanchoy na natututo ng maglakad muli pagkatapos ang operasyon.
Hindi siya kailanman humingi sa akin na patawarin siya. Hindi rin ako kailanman nangako ng kahit ano. Hayaan lang naming ang oras ang makpakaling ng sukat sa sarili nitong paraan. Isang hapon, malambot ang sikat na araw. Si Sanchoy ay mas malusog na, namumula na ang piski, mahigpit na kumakamang kamay ko habang dahan-dahan kaming naglalakad sa parke. Itinuro niya ang isang mariposa at natawa. Ang tawang 3 taon ay noon lamang narinig ko sa aking mga masamang panaginip. Tiningnan ko siya, ang puso ko ay puno nagbubuklurang pagpapasalamat. Matagal pa ang daan sa harap namin, makakaroon ng nga paklat na baka hindi naganap na mabubura. Ngunit habang kaya kong hawakan ang maliliit na kamay na ito, habang naririnig ko ang kanyang tawa, alam ko na kayang harapin ngang lahat ng anumang bagay. Hindi na ako nag-iisa. Mayroon ako si Sanchoy. At si Sanchoy ay mayroon ako. Katapusan.